Tara, anak. Sige, ituloy mo. Tito, yung hita ng manok mo. Salamat. Aba, ang gandang babae. Ikaw ba si Sheng Yaozong? Ah, ako nga. Ikaw ba? Sa wakas, nakita na kita. Ginoong Sheng, pakibalik ka sa akin. Inoong Sheng? Ako ba ang tinatawag mo? Siyempre ikaw. Maliban sa'yo dito, sino pa ang tinatawag na Sheng Yaozong? Ako si Sheng Yaozong. Isang magtitinda sa kalye lang ako. Binibini, nagkakamali ka ba? May isang bagay na hindi mo alam. Sa totoo lang, ang tatay mo ang pinakamayamang tao sa mundo. Dati niya itong itinatago sa iyo, para sanayin ka. Ngayon, sinugo ako dito dahil tapos na ang panahon ng iyong pagsubok. At kaya mo nang kontrolin ang pamilyang Sheng at ilang industriya. Binibini, wala talaga akong pera sa bulsa ko. Hindi mo kailangang gumugol ng labis na lakas para linlangin ako. Ang card na ito ay may 100 bilyong yuan. Ito ang baon na ibinigay sa iyo ni Ginoong Sheng. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumunta sa bangko upang suriin ito. Ganda, wala akong oras para makipaglaro sa iyo. May mga gawain pa akong dapat asikasuhin. Patawarin mo ako. Ingatan mo ang itim na card na ito. Tawagan mo ako anumang oras na kailangan mo. Ang pangalan ko ay Du Lingwei. Hihintayin ko ang tawag mo. Si. Xiaobao, tingnan mo nakarating na tayo. Ito ang lugar kung saan nag-uusap si nanay tungkol sa negosyo. Lalabas na si nanay. Oo, Xiaobao. Ngayon ang kaarawan ni nanay. Gusto naming bigyan si nanay ng isang malaking sorpresa. Tingnan mo, lumalabas na si nanay. Sino ang tito na katabi ni nanay? Xiaobao, umuwi muna tayo. Hindi ba tayo magsusundo kay nanay? Xiaobao, maging mabuti ka. Umuwi muna tayo at gumawa ng takdang aralin at hintayin si nanay. Nanay? Sheng Yaozong, anong ginagawa mo dito? Xiaobao, maging mabuti ka. Umupo ka sa kotse at maghintay kay tatay. Isusundo ka ni tatay pa uwi mamaya. Sheng Yaozong, tinatanong kita, anong ginagawa mo dito? Napahamak ako sa timing. Naistorbo ko ba ang magandang oras mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kalokohan? Siyang rongrong? Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Asawa mo na ako ngayon? Naglalandi ka sa ibang lalaki sa labas? Wala ka bang hiya? Dahil sinabi mo yan, wala na akong sasabihin sa iyo. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na agad. Oo, inihanda mo na ito. Tama? Hindi na tayo pareho ng mundo. Hindi mo ba naiintindihan? Ako ang presidente ng Chiming Group, mahigit 10 milyong yuan ang halaga. At ikaw, nagpapatakbo ka lang ng basurang tindahan mo. Anong magagawa mo para sa akin? Nahihiya akong isama ka sa labas. Nahihiya ako. Naiintindihan mo ba? Dahil lahat sa iyong pagmamayabang, pera lang ang mahalaga sa iyo. Wala nang iba. Ano ba ang dapat kong alalahanin? Sabihin mo sa akin, yung mumurahing regalo? Itong basurang kiike, magkano ba ang halaga nito? Hindi lalampas ng 200 yuan. Alam mo ba kung ano ang ibinigay sa akin ni Jin Xiao? Binigyan ako ni Jin Xiao ng singsing na nagkakahalaga ng 30,000 yuan. Sheng Yaozong, bakit? Bakit ako magpapasalamat sa mumurahing regalo mo? At magpapasalamat? Mumurahing kik. Ruru, ikaw, isang walang kwentang asawa. Hindi man lang alam kung ano ang agwat ng klase. Sumunod ka sa kanya. Hindi ka kailanman makakawala sa kanya. Diborsyo. Basta magdiborsyo ka. Liborsyo ka. Ang 20 milyong pamumuhunan, ililipat ko ang 2 milyong yuan sa account ng kumpanya mo. Tama, Rongrong. Ano bang magagawa ng talunan na ito para sa iyo? Hindi na banggitin ang 20 milyon, kahit 10,000 yuan. Kaya ba niya ito? Ikaw? Paano? Sa basurang tindahan mo kikita ng pera? Sana, huwag kang makialam sa karera ko. Kung may konsensya ka pa, pirmahan mo na agad ang kasunduan sa diborsyo. Sige, okay lang ang diborsyo. Paano si Xiaobao? Pagka-diborsyo natin, ang bahay, ang kotse, at ang custody ni Xiaobao ay akin. Hindi. Dapat sa akin si Xiaobao. Sheng Yaozong, hindi ako nandito para makipag-usap sa'yo. Nandito ako para ipaalam sa'yo. Kailangan mong pumayag, gusto mo man o hindi. Lumabas ka na sa bahay ng mabilis. Ayaw na kitang makita muli.
Umalis ka. Hindi ito lugar para sa mga pulubi. Ang card na ito ay may 100 bilyong yuan. Ito ang baon na ibinigay sa iyo ni Sheng Yaozong. Kumusta? Anong may tutulong ko? Gusto kong i-check ang balanse ko. Sheng Yaozong, bakit nandito ka? Alam mo ba kung saan ito? Hindi ito ang lugar para sa iyo. Saan ba ako dapat pumunta? Legal na mamamayan ako. Hindi ako pwedeng pumunta rito para mag-asikaso ng negosyo. Kaya, anong negosyo ang kailangan mong asikasuhin? Gusto kong tingnan ang balanse ng bank card ko. Alam mo ba kung magkano ang pera mo? Hindi mo ba yun alam? Diborsyado ka na ba ni Rongrong? Sinadya mo bang pumunta rito para makipag-away sa akin? Pumili si Rongrong ng mas mabuting lalaki. Iyon ang sarili niyang desisyon. Wala akong kinalaman doon. Tao po. Gusto kong mag-transact. Kumusta, Miss Bai? Anong klaseng transaksyon ang gusto mo? Nauna ako. Bakit siya ang uunahin mo? Anong problema ng bangko ninyo? Paano ninyo pinapasok ang pulubing ito? Kailangan kong pag-isipan muli kung makikipag-transact pa ba ako sa iyo. Pasensya na, Miss Bai. Aasikasuhin ko ito agad. Sheng Yaozong, kung gusto mong manggulo, umuwi ka at gawin yan doon. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng security. Gusto kong mag-transact. Bakit ako dapat umalis? Ito ang Supreme Black Card. Supreme Black Card. Imposible, Supreme Black Card. Kailangan mong magdeposito ng 100 bilyong yuan. Supreme Black Card. Paano magkakaroon ng ganyan ng isang taong walang tahanan tulad mo? Mali ang nabasa mo. Ginoong Sheng, pwede ko bang tingnan ang card na ito? Totoong Supreme Black Card ito. Walang pagkakamali. Imposible. Ang Supreme Black Card sa buong lungsod ng Hai ay hindi hihigit sa 3. Paano siya magkakaroon yun? Peking iyan. Pinapayuhan kita. Mas mabuting i-verify mo iyan. Ginoong Sheng, pwede ko bang suriin ang card na ito? Pagkatapos ng lahat, malaking bagay ito. Pwede. Mangyaring maghintay ng sandali. Sinabi mong ginaya mo ang isang diamond card o gold card. Okay lang iyon. Ngunit peke kang gumawa ng Supreme Black Card. Talagang tanga. Walang sama ng loob ang babaeng iyon sa akin. Hindi siya dapat magsinungaling sa akin. Tama? Sheng Yaozong, peke ang black card na ito. Peke mong ginawa ang isang black card. Ito ay Sheng Yaozong, ito ay pekeng itim na card. Ang pamemeke ng itim na card ay krimen. Peke. Imposible ito. Hindi mo ba alam kung anong uri ka ng tao? Paano ka maglakas loob na magkaroon ng deposito na 100 bilyon? Karapat dapat ka ba? Hindi ka lang gumawa ng peking bank card, kundi pati ang iyong business card. Du Lingwei, alam mo ba kung sino siya? Siya ang presidente ng Beijing Du Group Henerasyong Business Queen. Karapat dapat ka rin sa kanyang business card. Master Sheng, Bakit mo ako niloko? niloloko kita? Sinong bastos ang nagsabi niyan? Master, nasaan ka ngayon? Okay, malapit lang ako. Sandali, pupunta ako dyan. Para gumawa ng itim na card, hindi ko alam kung kailangan ko ng bank key identification. Paano siya magiging salesperson? Okay, nagpakita ka pa ng peking business card. At nagsagawa pa ng peking tawag. Hindi ka ba napapagod sa pag-arte? Hindi ka pagod. Napapagod na ako sa panonood sa iyo. Bakit ang bilis mo? Darating na si Du Lingwei. Ano sa tingin mo ang iyong sarili? Sa isang tawag lang, papuntahin si Du Lingwei. Sino sa tingin mo ikaw? Talagang katawa-tawa. Ako si Du Lingwei. Sino ang tatawa ng malakas? Ako si Du Lingwei. Sino ang tatawa ng malakas? Nakita ni Lingwei, si Master Sheng. Master Sheng! Siya, ang binata. Master Sheng, paano mo gustong pakitunguhan ng 2 taong ito? Ikaw na ang bahala. Kalimutan mo na. Huwag mo silang patulan. Hayaan mo muna silang umalis. Saka nga pala, may itatanong ako sa iyo. Mauna ka na. Master Sheng, ano ang problema sa iyo?
Kumusta? Anong bago si Lian? Wrong. Ang iyong dating asawa ay may 100 bilyong yuan. Ang ex-husband mo ay may 100 bilyong piso. Ha. Huwag kang magbiro. Lian, si Sheng Yaozong at ako ay kasal na ng 5 taon. Kumakain lang siya ng malambot na kanin at nagtitinda sa bangketa. Paano siya nagkaroon ng 100 bilyong yuan? Lilian, masyado ka bang libre sa trabaho? Huwag mo na kaming guluhin. Kung ang talunan na iyon ay may 100 bilyong yuan, ang tatay ko ay si Li Ka-shing. Bakit hindi mo ako tulungang alamin? Oh, hindi kita niloloko. Kumusta? Saan tayo maglalaro mamaya? Oh, wrong. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Maniniwala muna ako sa sinabi mo. Pero sinabi mo sa akin dati, gusto ng tatay ko na ako ang pumalit sa bahagi ng Shengshi Group. Aling mga industriya? Ang pinakamalaking kumpanya sa High City ang Tianhai Group na may market value na 100 bilyon ay ganap na nakuha ni Mr. Sheng kahapon. Ngayon, lahat ng shares ay nailipad na sa iyong pangalan. Pwede kang pumunta sa Tianhai Group bukas upang pumalit. Ito ay simbolo ng pagkakakilanlan ng chairman ng Tianhai Group, ang Singsing. Ang Tianhai Group na nagkakahalaga ng 100 bilyong yuan. Nanaginip ba ako? Siyempre hindi. Ngayon, alam na ng lahat sa Haishi na ang Tianhai Group kahapon ay nakuha ng isang misteryosong mayamang tao. Ang organizing committee ay magdaraos ng isang pulong ng lupon sa lahat ng mga kilalang tao sa Haishi upang ihayag ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Ngayon, pupunta muna ako sa Tianhai Group upang asikasuhin ang mga bagay para sa iyo. Siyang nga pala, ang kotseng ito ay ibinigay din sa iyo ni President Sheng. Bukas, sina Xiang Rongrong at Jin Baoping ay pupunta rin. Xiang Rongrong, diborsyado mo ako para sa 20 milyong yuan. Sana hindi ka magsisi bukas. Ano? Nagpalit na ng kamay ang Tianhai Group? Ano? Pinger, nagpalit na ng kamay ang Tianhai Group. Ano? Nagbago na ang pagmamayari ng Tianhai Group? Inuutusan kita pumunta agad sa Tianhai Group, dalhin ang aming pamana ng pamilya, dalhin ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum sa VIP na iyon. Sa lahat ng paraan, bumuo ng magandang relasyon sa kanya kung ang aming pamilya Jin ay makakapag-public offering depende sa pagkakataong ito. Kapag nagbago ang pagmamayari ng Tianhai Group, ang buong komunidad ng negosyo sa Haishi ay magbabago ng malaki. Dumating na ang aking pagkakataon. Salawa. Chairman Sheng, susunduin kita agad. Huminahon ka. Hindi ko inaasahan na ang Tianhai Group na minsan kong hinangaan ay akin na ngayon. Yo, hindi ba ito ang sikat na ang unang talunan? Haha, pinakasalan ka ni Rongrong. Walang sumusuporta sa iyo. Pumunta ka sa Tianhai Group para maghanap ng trabaho. Anong kinalaman mo dyan? Sheng Yaozong, pagkatapos nating maghiwalay, tama na maghanap ng trabaho. Pero hindi ka dapat pumunta dito. Kailan mo mababago ang iyong palalong personalidad? Xiang Rongrong, hiwalay na tayo. Wala kang pakialam. Mali ba ako? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sheng Yaozong, sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyo. Gusto ko ng degree. May diploma ka ba? May karanasan ka ba sa trabaho? Ang mga tulad mo ako? Kiming Group? Ayaw ng mga tulad mo. Pabayaan na ang Tianhai Group. Hoy, tama si Rongrong. Ang aming pamilya Jin ay eksklusibong kasosyo ng Tianhai Group. Baka pwede akong pumunta at magsalita ng kaunti para sa iyo. Hihilingin ko silang mag-ayos ng trabaho bilang tagalinis ng banyo. Bilisan mo at pasalamatan si Young Master Jin. Ang pagwawalis sa sahig sa Tianhai Group, mas mabuti pa kaysa magtinda ka sa labas. Mas mabuti pa kaysa magtrabaho sa labas sa init at hangin. Baka ikaw pa ang maging pinakamatagumpay, ang pinakamaaasahan. Isang napakabuting bagay na ikapagmamalaki ng iyong mga ninuno. Bilisan mo at pasalamatan si Jin Xiao. Ang ganyang kabuting bagay ay dapat iwan sa inyong dalawa. Ikaw, Ako, Sheng Yaozong. May sarili akong mga bagay na gagawin. Hindi mo turn na pumuna dito. Sheng Yaozong, huwag kang magpanggap sa akin. Ang layunin ng pagpunta mo dito, hindi ba para makipagbalikan ka sa akin? Sinasabi ko sa iyo ngayon, imposible. Ako ay isang CEO na nagkakahalaga ng 10 milyon, samantalang ikaw ay isang mabahong tindero sa kalye. Dadalhin mo lang ako pababa. Naiintindihan mo ba? Una, ako, Sheng Yaozong, pumunta sa Tianhai Group na ito hindi para sumunod sa iyo. Ikalawa, may sarili akong mga bagay na gagawin. Ikatlo, nakakasira kayo ng aking paningin. Lumabas kayo. Kayo dalawa, kahihiyan kayo sa akin. Pwede na kayong umalis. Teka. Ano ang sinabi mo?
may kinalaman ka ba sa Tianhai Group? Ikaw, talunan. May kinalaman ka pa ba sa Tianhai Group? Ah, oo nga. Nandito ka para mangolekta ng basura. Nangongolekta ka ng basura. Bagay kayo. Hahaha. Bilang tao, dapat alam mo ang iyong lugar. Kung hiwalayan mo ako ngayon, mahirap para sa iyo na kumita. Tinutulungan ka namin. Huwag mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa iyo. Buwisit? Kayo ba ang aalis? O ipapalayas ko kayo? Ikaw, Ano? Naging bobo ka pagkatapos ng diborsyo. Alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang Tianhai Group. Paano ka nangahas na magulo dito? Hoy, ako. Jin Xiao, Sheng Yaozong, baliw ka ba? Paano mo ako sinuntok? Babaliin ko ang mga paa at kamay mo ngayon at bubunutin ko ang dila mo. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo ngayon. Saklolo, may gumagawa ng gulo sa Tianhai Group. Guardia, Sino yan? Anong ingay yan? Jin Xiao. ito ba ang paraan ng pagtrato mo sa mga bisita pagiging mapagpatuloy? Sinuntok ako ng lalaking ito. Bakit hindi mo siya palayasin? Tianhai Group ang mga hindi kaanib ay hindi pinapayagang pumasok. Umalis ka na ngayon. Sino yan? Kahit sino ay pwedeng pumunta sa teritoryo ng Tianhai Group. Sigurado ka bang hindi mo tatanungin ang pagkakakilanlan ko at palayasin ako? Sigurado ka bang hindi mo itatanong ang pagkakakilanlan ko at palalabasin ako dito? Isa ka lang tindero sa kalye. Anong uri ng pagkakakilanlan ang maaari mong magkaroon? Tingnan mo, ang mga security guard dito ay hindi mo maabot. Isang malayong nilalang na hindi mo maabot. Sa totoo lang, ang buong lungsod ng Hailahat ay lumuluhod sa harap ng aming Tianhai Group. Dito, kahit isang dragon ay dapat sumunod at isang tigre ay kailangang yumuko. Paano pa kaya ikaw na isang aso? May tao ba? Ilabas ninyo siya dito. Sheng Yaozong, dati, dahil ikaw ang asawa ko, si Rongrong, binigyan ka ng ilang respeto. Binigyan ka ng respeto. Ngunit ngayon, parang langgam na pwedeng durugin ng sinuman. Pinapayuhan kita na humingi ka agad ng tawad kay Young Master Jin. Baka makumbinsi ko siya para hindi ka mawalan ng braso o binti. Du Lingwei. Bumaba ka agad. Hoy, Sheng Yaozong, hindi ka man lang magpanggap. Alam mo ba anong uri ng malaking tao si Du Lingwei? Siya ang panganay na babae ng pamilya Du sa kabisera at ang leader sa likod ng mga eksena ng pamilya Du. Sa edad na 22, pinamunuan niya ang pamilya Du sa mundo. Ang pangalan ng henerasyong ito ng reyna ng negosyo. Kapag binanggit mo mula sa iyong bibig ay isang insulto sa kanya. Du Lingwei, siya ang aking idolo. Gayunpaman, walang larawan niya ang naikalat. Hindi ko alam kung bakit siya narito. Sa maliit na haishi na ito, Sabi ng chismis na ito si Du Lingwei. Nakuha ang Tianhai Group. Pero itong taong ito medyo maingat sa kanyang pagsisiyasat. Sa kasamaang palad, kulang pa rin siya sa lakas. Pagdating ng panahon, ang aming pamilya Jin, iaaalay namin itong pamana ng pamilya kay Mr. Du. Makukuha namin isang malalim na kooperasyon sa Tianhai Group. Kung nais ng aming pamilya Jin na maging pampubliko, sandali na lang. At ikaw, gayunpaman, kayo ay isang grupo ng walang kwentang putik. At ikaw, pero ay isang grupo lang ng walang kwentang putik. sana si Mr. Jin ay umangat sa hinaharap. Huwag kalimutang sumuporta ng marami. Madaling sabihin. Tanga, Tianhai Group ay hindi makikipagtulungan sa mga taong mababa ang kalidad. Ikaw, anong hinihintay mo? Gawin mo na. Baliin ang kanyang mga binti at itapon siya sa labas. Tigil. Mr. Lee, ang taong ito ang nagdulot ng gulo dito kanina. Mr. Lee, ganito po ang sitwasyon. Nandito ako para mag-alok ng kayamanan sa pamilya Du. Ito ay pamana ng aming pamilyang Jin. Sana matulungan mo ako kapag nakilala mo si Mr. Du. Magsabi ka ng maganda tungkol sa akin. Gumagawa ng gulo dito, ginagambala ang chairman. Kaya mo bang panagutan ito? Kanina, ang nagtitinda sa kalye na ito ang gumawa ng gulo sa Tianhai Group. Inutusan pa niya ng mapagmataas si Miss Du. Ibinaba siya. Sasabihin ko sa iyo, ito ang presidente ng Tianhai Group. Bago mamatay si Mr. Lee, makakasalamuha mo ang isang malaking tao. Isang karapat-dapat na kamatayan. Sheng Yaozong, ginambala mo si Mr. Lee. Siguradong mapapahamak ka na ngayon. Mahirap kumbinsihin. Buwisit, naghahanap ka ng gulo. Siguradong, hindi na kita maililigtas. Ikaw ang binatang si Sheng Yaozong. Ako ang tao ni Du Lingwei na sumundo sa iyo. Ginoo, Hindi si Mr. Lee. Tindero lang siya sa kalsada. Paano niya makikilala si Mr. Du? Malamang nagsisinungaling siya sa iyo. Oo, Mr. Lee.
kahit hindi dapat ilantad ang kahihiyan ng pamilya, pero talagang hindi kita magawang dayain. Ang lalaking ito ay dating asawa ko. Kami ay nagpakasal ng 5 taon. Mas kilala ko siya kaysa kanino man. Isa lang siyang lalaki na hindi kayang buhayin ang pamilya. Mr. Lee, huwag kang malito. Ano ka ba? May say ka ba dito? Umalis ka. Mr. Lee, Tanggal ka na. oh, ang Tianhai Group na ito ay may napakababang kalidad na kasosyo. Nalulungkot talaga ako. Ikaw, mula ngayon, hindi na tatanggapin ng Tianhai Group si Jin Xiao. Mr. Lee, sigurado ka ba? Gusto mong protektahan ang isang talunang ganyan? Sinasabi ko sa'yo, kami ang tanging kasosyo ng Tianhai Group. Pinoprotektahan mo ang isang talunang ganyan, nilait mo ang aming pamilya, Jin. Hindi maganda iyon. Ano ba ang pamilya Jin? Hindi nabanggitin ikaw kahit na dumating ang tatay mo. Kailangan mong lumuhod dito at kausapin ako. 80% ng kita ng pamilya Jin ay kinikita ng Tianhai Group. Kapag ang Tianhai Group ay tumigil na sa pakikipagtulungan sa inyong pamilya Kim, ang pamilya Jin ay mababang karote agad. Ginoong Lee, Ginoong Lee, Ginoong Lee, may nasabi akong mali. May nasabi akong mali kanina. Karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat akong mamatay. Ginoong Lee, pakiusap. Pakiusap, iligtas ang aming pamilya, Jin. Aming Tianhai Group, hindi kailanman makikipagtulungan sa mga tao ng mababang kalidad. Makipagtulungan. Mula ngayon, ang pamilya Jin at ang Tianhai Group lahat ng transaksyong negosyo, kung sila ay kasalukuyan o inihahanda, ay agad na titigilan. Pamilya Jin, huwag mo nang isipin na kumita ng kahit 1 sentimo mula sa aming Tianhai Group. Ano ka ba? Paano mo nasabi iyan? Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako magiging Jin. Halika, protektahan ang batang Panginoon. Paano mo nilalapastangan ng emperador? Ang Tianhai Group ay nagpalit ng kamay. Ang iyong posisyon bilang CEO, nanginginig din. Gumawa ka lang ng isang ano ba yung laging pinapakuha sa iyo ni Du, itong tanga. Sinasabi ko sa iyo, kung malaman ito ni Ginoong Du, parurusahan ka niya. Ikaw, Hoy, Ginoong Du, sa wakas nandito ka na. Si Lian ito kanina. Sabi niya kilala mo talaga itong si Sheng Yaozong, itong walang kwentang tao. Pasensya na, Ginoong Sheng. Ako ang sekretarya ni Du. Narito ako para imbitahan si Ginoong Sheng. Hindi, kayong mga taga-Amami Group baliw ba kayo? Tinatrato ninyo itong walang kwenta bilang VIP. Kalimutan na. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Tara na. Jin Xiao, ano ang gagawin natin ngayon? Ang isang walang kwenta ay hindi kayang baliktarin ang mundo. Pupunta tayo kay Dulingwei ngayon. Kapag ipinakita ko ang kayamanan ng pamilya Jin, makukuha ang kanyang pabor. Itong si Lian ay wala sa paningin ko. Oo, ang Tianhai Group ay kakapalit lang ng may-ari. Tiyak na sasailalim ito sa malaking reorganisasyon. Si Presidente Lian ang unang maapektuhan. Kapag tapos na akong makipagkita kay Dulingwei, tiyak na babalatan ko itong walang kwenta ng buhay. Jew. Chairman, mula ngayon, ako na ang iyong personal na sekretarya. Sabihin mo lang sa akin ang gagawin. Dahil sa utos ng iyong ama, maaari ko lang ipahayag ang iyong tunay na pagkakakilanlan upang ipahayag ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, makakatulong din ito sa iyo na makita ng mas malinaw ang tunay na mukha ng mga nasa paligid mo. Pasensya na sa iyo ngayon. Oh, si. Pumasok. Du, ang panganay na anak ng pamilya Jin, Jin Baoping at Kiming Group, hilingin si Rongrong na makipagkita sa iyo. Ang aming Tianhai Group ay hindi makikipagtulungan sa ganitong makikipagtulungan sa isang mababang uri na negosyo. Ang utos ni Master Sheng ay aking utos. Umalis. lumabas. Huwag mo akong hawakan. Lumabas, umalis. Huwag mo akong hawakan. Umalis. Huwag mo akong hawakan. Buwiset, isang munting bantay ang maglakas loob na gawin ito sa akin. Sasabihin ko sa iyo, hindi lang ako ang iyong supplier ng Tianhai Group, kundi ngayon ay bibigyan ng inyong chairman ng isang kayamanan. Sa harap ng Tianhai Group. Ano ka? Sinabi ng chairman namin na Tianhai Group ay hindi nakikipagtulungan sa mababang kalidad na basura. Ito eksaktong pareho sa sinabi ni Sheng Yaozong.
Si Sheng Yaozong ay dahil lahat sa iyo, pinagsalitaan mo ako ng masama at sinira ang aking mabubuting gawa. Mabuting apo, mas mabuting isave mo ang iyong lakas. Isipin mo kung ano ang dapat mong gawin pagka-bankrupt ng pamilya mo. Bilis, umalis. Bilisan mo. Lumabas ka. Jin Xiao, ano ang gagawin natin ngayon? Tinatanong mo ako, sino ang tatanungin ko? Buwisit. Ngayon, dito lang tayo maghihintay. Malapit na. Shengyao sect ay ipapalayas nila. Sheng Yaozong, paano niya naa-afford ang ganyang mamahaling kotse? Baka naman may relasyon siya kay Du Lingwei? Kung totoo ito, wala pa akong divorce certificate sa kanya. Paano naging posible iyon? Huwag mong kalimutan na 5 taon na kayong kasal kung kilala niya si Du Lingwei na napakalaking tao. Matagal mo nang alam iyon. Tama, siya ay isang malaking aksaya ng oras. Pero paano siya nagkaroon ng ganoong karaming pera? Baka naman ninakaw niya ang pera mo. Ang unang gagawin para maging pinakamayamang anak. Ano iyon? Siyempre, bumili ng bahay. Pagkatapos ng diborsyo, wala na akong matitirahan. Nanay, yun ba ang bayaw mo? Anong bayaw? Diborsyado na ng iyong ate ang lalaking ito. Wow, ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon yuan. Ano? Tara, tingnan natin. Tara. G, Sheng, pagkatapos mong pumirma dito, ang bahay na ito ay magiging sa iyo. G, Sheng, ito ang iyong sertipiko ng ari-arian. Umalis ka sa daan. Okay, ikaw. Ikaw, ang talunan na diborsyado ng aking anak na babae. Ibigay ang pera. Anong pera? Bakit nagkukunwari kang nalilito, Sheng? Saan mo nakuha ang pera para bumili ng kotse at bahay? Tiyak na ninakaw mo yon sa aking ate. Anong pera? Sheng, bakit ka nagpapanggap na nalilito? Saan mo nakuha ang pera para bumili ng kotse at bahay? Tiyak na ninakaw mo yon sa kapatid ko. Oo, pinakasalan mo ang anak ko sa loob ng 5 taon. At ngayon, hiwalay na kayo. Bakit ginagastos mo pa ang pera niya? Hindi ako gumastos kahit 1 sentimo. Kahit 1 sentimo mula kay Xiang Rongrong. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang tumawag at tanungin siya. Nanay, tingnan mo siyang nagpapanggap. Maghanap tayo, maghanap. Ikaw ay isang taong walang pinag-aralan. Dahil hindi ka tinuturuan ng nanay mo, turuan kita ng leksyon ngayon. Ako ang bayaw mo na si Sheng. Dati, inakala ko na kapatid ka ni Xiang Rongrong. Ako ang sumalo ng sisi para sa mga pagkakamali mo sa labas. Binayaran ko ang mga utang mo sa sugal sa labas. Pero ikaw, pinagtawanan mo pa rin ako, araw-araw. Ngayon, hiwalay na ako sa kapatid mo. Ano ka ba? Ikaw na walang hiya. Dati akong nag-iisip na hindi ka mabuting tao. Ngayon, pati ba naman ang bayaw at biyenan mo ay sinasaktan mo? Naglakas loob ka na saktan. Ibigay mo sa akin ang titulo ng ari-arian. Hindi ko ibabalik. Akin ito. Oo. At ang kotse sa labas ay amin din. Ang titulo ng ari-arian ay nasa kamay ko. Ang bahay na ito ay akin. Lalakas loob ka bang kunin ito sa akin at dalhin ito? Nagpadala na ako ng mensahe sa kapatid ko. Darating siya rito agad. Tingnan natin kung paano kanya pakikitunguhan. Nagpadala na ako ng mensahe sa ate ko. Malapit na siya rito. Tingnan natin kung paano kanya haharapin. Oh. Shen Jiaozong, ninakaw mo ang pera ko para bumili ng bahay at kotse. Ngayon, at sasaktan mo ang nanay ko at kapatid ko? Nagtataka ako. Kailan ko ninakaw ang pera mo? Kaka-check ko lang. Nawala lahat ng pera sa account ko. Kung hindi ikaw, sino pa kaya? Sinasabi ko sa iyo, hiwalay na tayo. Pag nanakaw ng pera ko ay krimen. Tumawag na ako sa pulis. Kung ibabalik mo ang pera ngayon at humingi ka ng tawad sa nanay ko at kapatid ko, papatawarin kita. Oo, ate. Ninakaw niya ang pera. Gusto kong lumuhad siya at humingi ng tawad sa akin. Talunan ka. Ang tapang mong sumagot ngayon. Lumuhod ka agad. Lumuhad ka.
Ang tapang mong utusan si Master Sheng na lumuhod? Oo, ate. Ninakaw niya ang pera. Gusto ko siyang lumuhad at aminin ang kanyang pagkakamali. Ikaw, isang talunan, may lakas ng loob kang sumagot ngayon. Lumuhod ka agad. Lumuhad ka. Paano mo nagawang pati upuin si Master Sheng? Ang ganda ng babaeng ito. Sino siya? May mas maganda pa sa aking ate. Opisyal. Siya, ninakaw niya ang pera ng aking ate. Dalhin mo siya. Ang ganyang tao ay dapat barilin. Hindi siya dapat patawarin. Oo. Bibi, Shang, CEO ng Chiming Group. Shang Rongrong, dating asawa ni Master Sheng. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo ninakaw ni Master Sheng ang pera mo. Oo, ang pera na ginamit niya para bumili ng bahay at sasakyan ay lahat ninakaw sa akin. Ako, Ayon sa aking investigasyon, ang mga ari-arian ni Bibi, Shang ay 13 milyon. Tama iyan. Ang anak ko ay presidente ng Chiming Group. Siya ay nagkakahalaga ng 10 milyon sa murang edad. Hindi ito maihahambing sa basurang ito. Ho, 10 milyon. Nalutas na ang kaso. Bibi, Shang, ang pagkawala ng iyong pera ay walang kinalaman kay Master Sheng. Nalutas na ang kaso? Miss Shang, ang pagkawala ng pera mo ay walang kinalaman kay Master Sheng. Miss, hindi ko alam ang iyong background. Pero kailangan mong magbigay ng ebidensya kapag nagsasalita ka. Simple lang, ang kotse na nakapark sa pintuan ni Master Sheng ay nagkakahalaga ng 14 na milyong yuan. Hindi mo kayang bayaran iyon. Ang binili lang ni Sheng ay ang number 1 villa sa aming Jinmao Mansion. Malamang narinig mo na ang alamat nito. Ito ang pinakamaluhong villa sa lungsod ng Hai. Nagkakahalaga ito ng 300 milyong yuan. 300 milyong yuan. Hindi ko pa narinig na ang taong bumibili ng bahay na nagkakahalaga ng 300 milyon magnanakaw ng 10 milyon lang. Miss Shang, hindi kita minamaliit. Pero ang iyong mga ari-arian ay hindi man lang bahagi ng ginastos ni Master Sheng ay hindi sapat. Imposibleng bago niya ako hiwalayan, ay isang walang kwentang tao. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Oh, siya nga pala. Mabuti kong inimbestigahan para sa iyo. Ang iyong nakababatang kapatid na lalaki, Ji Xiang Yang, ay may utang sa pagsusugal noong 1 linggo na 10 milyon, kababayad lang kahapon. Ah, siyang nga pala. Masusing nag-imbestiga ako para sa iyo. Ang nakababata mong kapatid na si Mr. Xiang Yang utang sa sugal noong 1 linggo, 10 milyon kahapon lang binayaran. Kung saan napunta ang pera mo, sa tingin ko dapat siya ang tanungin mo. Ninakaw mo ang pera ko. Kasamang pulis, idinidemanda ko sina Miss Xiang Ying at Mr. Xiang Yang na sadyang pinaglabanan si Mr. Sheng Yaozong para manloko ng 13 milyong yuan. Ito ang ebidensya, tatanggi kaming makipag-ayos at direktang magsasampa ng kaso. Ate, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Ate, kasalanan ko lahat dahil nagsugal at nagkautang. Ate, kung hindi ko mabayaran, papatayin nila ako. Ate, nakikiusap ako. Ayokong makulong. Ate. Anak, wala rin akong alam. Tulungan mo rin ako. Wala talaga akong alam. Mr. Sheng, ito ay sa iyo. salamat. Sumama ka sa amin. Ate, anak, ate, iligtas mo ako. Ate, Hindi ko alam. Wala akong alam. ate. Anak. Sheng Yaozong, sadyang naghihiganti ka sa akin. Pagkatapos nating magdiborsyo? Gusto mong ipakulong ang nanay ko at ang kapatid ko sa bilangguan. Napakasama mo. Sheng Yaozong, sinadya mong paghihiganti sa akin. Pagkatapos nating magdiborsiyo, gusto mong ipadala ang nanay ko at kapatid ko at ipakulong sila? Napakasama mo? Kasalanan nila iyon. Sinabi ko kung bakit ka pumayag ng madali. Nahiwalayan ako, kaya may iba ka ng babae. Binibini, huwag kang magpaloko sa kanya. Walang kwenta siya at wala siyang kakayahan. Kasal sa akin, sa loob ng 5 taon. Paglalaba at pagluluto lang ang kaya niya. Duwag siya. Ang usapan natin, Binibining Shang, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang nanay mo at kapatid mo, naghihintay pa sa iyo sa labas. Sheng Yaozong, kakadiborsiyo lang natin. May iba ka ng babae. Karapat dapat ka ba sa akin? Xiang Rongrong. Hindi pa tayo diborsiyado. Kasama mo na ang Jin Baoping na iyan. Karapat dapat ka ba sa akin? Ginagawa ko ito para sa karera ko. Hindi ako katulad mo.
Inaasahan ni Ginoong Sheng na ikaw, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng sarili kong desisyon. Ha? Bakit ka nandito? Kailangan ka ng tatay mo at kailangan mong sagutin ang telepono. Kailangan ka ni tatay at kailangan mong sagutin ang telepono. Kumusta, tatay? Isang munting multimilyonaryong presidente. Anong tapang mong mga api sa anak ko? Nakahanap si tatay ng blind date para sa iyo. Siya ay may itsura na gusto mo. Pumunta ka at makipagkita sa kanya ngayon din. Tatay, kakatapos ko lang mag-divorce. Tumigil ka sa walang kwentang usapan. Gaano ba kahirap makahanap ng asawa? Saka nga pala, ang makikilala mo ay si Lu Tingting. Lu Tingting? Tatay, sandali lang. Tatay. Kilala mo ba siya? Oh, isa sa mga ex-girlfriend ko. Ang blind date ay sa numero 101, Zhonghua Street. Okay, nakuha ko. Bilang anak ng pinakamayamang tao, pupunta ako sa blind date. Ano ang unang gagawin? Ay magpalit ng damit. Gayunpaman, ang blind date ay ang aking ex-girlfriend. Maging ang pinakamayamang anak, mag-blind date. Ano ang unang gagawin? Ay magpalit ng damit. Pero, ang blind date ay ang dati kong kasintahan. Ang tatay mo naghanda ng tagapakinig na ito para sa iyo. Para hindi ka mabigo sa blind date, kaya nagpasya siyang sumama sa iyo sa blind date. Susunduin kita sa loob ng kalahating oras para sundan ka. Oo, nakuha ko. Lu Tingting, matagal na tayong hindi nagkita. Chengya Ozong, bakit nandito ka? Ako ang blind date mo ngayon. Sabi ng tatay ko ang makakapagbago ng kapalaran ng aming pamilya, ikaw. Oo, medyo. 10 taon na tayong hindi nagkita. Ang ganda-ganda mo pa rin. Well, dahil nandito ka para sa blind date, magiging prangka ako. May bahay ka ba? May kotse ka ba? Magkano ang buwan ng sahod mo? May bahay ka ba? May kotse ka ba? Magkano ang sweldo mo kada buwan? Gusto mo akong pakasalan? Kailangan ng bahay at kotse. Ang bahay ay hindi pwedeng nasa probinsya. Hindi bababa sa 500 metro kwadrado. Tungkol naman sa kotse, hindi dapat masyadong mura. Masyadong mura, mahihiya akong magmaneho nito. Hindi bababa sa 1 milyon. Saka, ang bahay at kotse ay hindi dapat may utang. Ayokong mabuhay na kasama ka para magbayad ng utang. Bawat linggo, pumupunta sa nightclub kasama ang mga kaibigan kong babae minsan sa 1 linggo. Hindi ka pwedeng makialam sa pribado kong buhay. Pagkatapos kong mag-asawa, hindi ako pwedeng magkaanak. Pagkatapos manganak, mawawala ang hugis ng katawan ko. Tama. Nakalimutan kong itanong. Ano ang trabaho mo ngayon? Nagtatayo ako ng tindahan ngayon. Nagtatayo ng tindahan? Ano? Isa kang tindero sa kalye. Bakit ka nandito sa blind date? Ako. Ano ka ba? Kaya mo bang kumita ng 8,000 kada buwan? Alam mo bang gumagastos ako ng higit sa 30,000 na nagkakahalaga ng mahigit 30,000 yuan kada buwan? Kaya mo bang bayaran? Poor loser ka? Ikaw na mahirap, pumupunta pa sa blind date. Sayang lang ng oras. Ang kaawa-awang lalaki ay nasa blind date pa rin. Sayang sa oras. Lu Tingting, 10 taon na tayong hindi nagkita. Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang natin? Sheng Yaozong, huwag. Mas mabuti pang tungkol sa relasyon nating itago mo na lang sa tiyan mo magpakailanman. Nahihiya ako. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para linlangin ang tatay ko, pero seryoso kong binabalaan ka na. Hinding-hindi ako makakasama sa iyo. Bastardo? Gold digger. Paanong nangahas kang pagalitan ako? Hindi ako ang tatay ko. Sheng Yaozong, tumigil ka sa pagpapanggap. Ginawa mo ang lahat para makipag-blind date sa akin. Hindi ba dahil lang maganda ako? Bakit ka nagpapanggap na dakila? Umalis ka na dito ngayon din. Oh, naghihintay ako ng sasakyan na susundo sa akin. Meron ka bang sasakyan? Anong klaseng sasakyan? Malamang ito ay maliit na kariton ng mga street vendor. Nakakatawa. Ang sasakyan na ito ay sobrang marangya. Kita mo? Ito ang sasakyan na dapat gamitin ng isang tunay na lalaki. Wow! Ang sasakyan na ito ay napakamarangya. Kita mo? Ito ang kotse na dapat minamaneho ng tunay na lalaki.
Master Sheng, ang villa na binili mo sa Jinmao Mansion ay nalinis na. Ngayon, dadalhin kita doon. Ang number 1 villa sa Jinmao Mansion. Ito ba ang maalamat na 300 milyong villa? Master Sheng, bakit? Para sa iyo, pumili ng pangit na blind date? Sinumang nakatayo sa tabi ni Secretary Du ay makakaramdam ng kawalan. Uy, hintayin mo ako. Kuya Yaozong! Kuya Yaozong! Kuya Yaozong! Nagbibiro lang ako sa'yo. Nag-uusap lang ng basta. At kahit mayaman ka o hindi, pareho lang. Tayong dalawa tayo ay napaka-compatible. Alam mo naman, di ba? Pero gusto ko ang mga bata. Gusto ko ang mga bata. Nakakaawa na hindi ka na makapanganak muli. Pero ako, gusto ko ang mga bata. Pero sa kasamaang palad, hindi ka maaaring magkaanak. Manganak, kaya kong manganak ng 10,000. At ipinapangako ko, hindi na ako lalabas at magsasaya pagkatapos ng kasal. Gagawin ko lahat ng gawaing bahay. Ipinapangako ko, aalagaan kita ng maayos. Sa tingin mo, okay lang? Sa tingin ko, hindi mo ito karapat-dapat. Saan ka pupunta? Kuya Yaozong, isama mo ako. Kuya Yaozong, hoy! Chairman, ang Tianhai Group namin ay nagpaplanong mamuhunan ng 1.2 bilyon para itayo ang proyekto ng Happy Valley. Kailangan naming kumpirmahin mo ang lokasyon ng development. Oy, itong piraso lang. Okay, pupunta ako at maghahanda para sa demolisyon. Siyangga pala, ang mga negosyo naming nauugnay sa Haishi at konstruksyon ay nagkakompetensya para sa proyektong ito. Ngayon maraming tao ang nagtipon sa baba. Bakit hindi ka pumunta sa baba at tingnan? Wala na. Iiwan ko ang bagay na ito kay Kwan Kwan. Okay, sa pulong ng board bukas. Una, para ipahayag ang iyong tunay na pagkakakilanlan. At pangalawa, kumpirmahin at ang Happy Valley Project at mga kasosyo na may kaugnayan sa proyekto ng Happy Valley. Xiaoya, sa tingin mo ba magtatagumpay ako? Ang Tianhai Group ay kakapalit lang ng may-ari. Direkta nitong inabandona ang isang 10 bilyong proyek. Kung makikipagtulungan tayo sa kanila, kahit na konting piraso lang ang makuha natin, kikita tayo. Mr. Shang, bata ka pa, itinatag mo ang Chiming Group. Naniniwala ako na ang Tianhai Group ay tiyak na makikita ang iyong kahusayan. Kung matagumpay tayong makikipagtulungan sa Tianhai Group at makuha ang kooperasyon, kung gayon, ang ating Chiming Group ay maaari ring umangat. Shen Yaozong, Sheng Yaozong, talagang pinagmumultuhan mo ako. Sinundan mo ako hanggang sa Tianhai Group. Shen Yaozong, iwalay mo na ang boss nating si Siang. Alam kong labag sa kalooban mo. Kung tutuusin, ang boss nating si Siang ay isang presidente ng grupo na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Pero ikaw, isa ka lang tindero sa kalye. Pero iyan ang totoo. Pinapayuhan kita mas mabuting tanggapin mo na ang katotohanan ng maaga. Ako. Tigil, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Sobrang obsessed ka sa akin. Ayaw mo lang bang bumalik ako sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, imposible. Ang ibig kong sabihin, hindi ako narito para hanapin ka. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Sobrang obsessed ka sa akin. Hindi mo ba ako gustong bumalik sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, imposible. Ibig kong sabihin, sa totoo lang, hindi ako nandito para hanapin ka. Simula nung naghiwalay tayo, palagi mo akong hinaharang sa lahat ng paraan. Una kang humanap ng babaeng makikipag-artista sa iyo para inggitin ako. Mamaya, ipinakulong mo ang nanay at kapatid ko. Gusto mo akong magmakaawa para makipagbalikan, di ba? Isang lalaking tulad mo na napaka mapagkunwari. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Ang amo nating si Siang ay makikipagtulungan sa Tianhai Group. Sa oras na iyon, ang buong lungsod ay hahangaan ang kanyang figura. Pagkatapos ng lahat, tulad ng kanyang kagandahan at talento, ay nakatakdang tumayo sa tuktok ng mga ulap at hinahangaan ng libu-libong tao. At ikaw ay isa lang. Walang kwentang ordinaryong tao. Hindi mo siya karapat-dapat, magiging mansya ka lang sa kanya. Pumunta ka rin para humingi ng kooperasyon sa Happy Valley. May masama ka talagang intensyon. Masyado mo akong inimbestigahan. Gusto mo bang samantalahin ang pagkakataon para sumabutahe? Sinasabi ko sa iyo, maaari kang maging walang kakayahan, pero hindi ka pwedeng maging marumi. Pinapayuhan kitang lumabas ka sa bahay ko sa lalong madaling panahon. O itatapon ko lahat ng gamit mo. Tara na. Wala kaming nakita at napagalitan. Talagang hindi patas. Siyang, wrong. Sa pulong ng board bukas,
Maiintindihan mo ang lahat. Anong problema kay Secretary Du? Tagapangulo, ngayon lang, si Miss Xiang Rongrong mula sa grupong Kiming ay dumating para humingi ng kooperasyon. Humiling siya ng 30 milyong bahagi sa partnership. Sumasang-ayon ka ba? Sumang-ayon ka na lang. Ito ang aking kompensasyon para sa kanya at sa kanyang anak na babae. Sige, ipapahayag ko ito sa pulong ng board bukas. Ipahayag ang bagay na ito. Siya nga pala. Isa pang bagay. Pakiusap pumunta sa istasyon ng pulisya at sabihin sa kanila at hayaang ang ina ni Rongrong at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Huwag na ninyong gawing mahirap para sa kanila. Siya, sa pamamagitan ng paraan, alam ko na ikaw at si Miss Xiang Rongrong ay wala pang sertipiko ng diborsiyo. Sa tingin mo ba kailangan mo ba ng tulong ko sa bagay na ito? Hindi na kailangan. Siya ay pansamantalang nalito lang. Sa totoo lang, siya ay mabuting tao. Sheng Yaozong, hindi ko inaasahang magiging tapat ka. Gayunpaman, ibinigay mo ang relasyon na ito sa maling tao. Sige, tutulungan kita. Sheng Yaozong, bakit ka nandito? Hindi mo ba ako pinapaalis ngayon? Sinabi sa akin ni Jin Baoping, dahil nasaktan mo ang Tianhai Group, kaya ako pinalayas ng ganoon. Alam mo ba, dahil lahat sa'yo, hindi na ako makipag-ayos ng deal sa kanila ngayon. 5 taon na tayong magkasama. Naniniwala ka lang sa sinabi ni Jin Baoping. Hindi ako naniniwala na matutulungan ako ni Jin Xiao. Alam mo ba naniniwala pa ba ako sa'yo, isang talunan? Alam mo ba na ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaproblema? Na nakiusap ako kay Jin Xiao. Gaano kalaki ang naidulot na pagkawala sa akin? Nalaman mo ba? Wrong. Ako ang chairman ng Tianhai Group. Sa akin, hindi mo na kailangang humingi ng tulong sa iba. Gusto mong dumalo sa board of directors ng Tianhai Group bukas? Tutulungan kita. Uy, ito. Ito ang pambukas na imbitasyon sa board of directors ng Tianhai Group. Maaari mong isama ang iyong anak na babae. Sabi mo, ikaw ang chairman ng Tianhai Group. Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang Jade Emperor? Sa puntong ito, nagsisinungaling ka pa ba sa akin? Sabi mo ikaw ang chairman ng Tianhai Group. Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang Jade Emperor? Sa oras na ito, nagsisinungaling ka pa ba sa akin? Alam mo ba sa lahat ng mga taong ito kung ano ang sinasabi ng mga tao sa labas tungkol sa akin? Sabi nila ako, si Xiang Rongrong, na nag-asawa ako ng walang kwentang tao. 5 taon na akong kasal sa iyo. Nasayang ang 5 taon kong kabataan. Ngayon, hihiwalayan na kita. Gusto mo pa ba akong idamay? Ikaw ang pinakamalaking mantsa sa buhay ko. Bakit mo kinuha ang litrato ko? Sa tingin mo ba, karapat-dapat? Hindi pa tayo hiwalay. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang gamitin ang paraang ito para hindi kita hiwalayan, di ba? Maghiwalay na tayo. Gusto mo akong hiwalayan? Bukas gusto mong dumalo sa pulong ng board ng Tianhai Group bukas? Bibitawan na kita. Bilang huling kabayaran ko. Huling kabayaran. Bukas, ayaw mo bang sumali sa board of directors ng Tianhai Group? Gagawin ko ang gusto mo. Bilang kabayaran para sa iyo at sa anak mong babae. Huling kabayaran. Hindi ka gaanong umunlad sa kakayahan, pero ang kakayahan mong magsinungaling ay umunlad ng husto. Alam ko. Alam kong hindi ka maniniwala sa anumang sasabihin ko ngayon. Bala ko sanang magtapat sa iyo ng buo bukas. Ngunit ngayon wala na yatang pagkakataon. Gusto mo ng diborsyo? Papayagan kita. Pumunta tayo sa Civil Affairs Bureau. Ito ang sinabi mo. Sheng Yaozong, simula ngayon, hiwalay na tayo. Ayaw kong makita ka pang muli.
Ayaw kong si Xiaobao magkaroon ng ama na laging nagsisinungaling. Rongrong, ang mga magulang ko ay naghihintay pa ring makilala ang magiging manugang nila. Tara na. Ay, talunan. Sa wakas, may konting kamalayan ka na. Hindi ka karapat-dapat kay Rongrong. Ha ha ha. Rongrong ay pakakasal sa akin sa ilang araw. At manganganak siya ng isang malaki at matabang anak na lalaki para sa akin. At ikaw, talunan, ni hindi ka kwalipikadong dumalo sa aming kasal. Gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay, malamang magiging binata ka habang buhay. At ikaw, isang talunan, hindi ka man lang kwalipikado dumalo sa kasal namin. Ang natitira mong buhay, malamang magiging binata ka sa natitira mong buhay. Master Sheng. Master Sheng. Anong ginagawa ng batang iyon? Master Sheng, ito ang mga kandidato para sa kasintahang pinili ko para sa iyo. Sa pagkakataong ito, dapat kang mag-ingat. Tigilan mo na ang pagtingin sa mata ng isda bilang perlas. Anong ibig mong sabihin? Sheng Yaozong, ano ang relasyon mo sa mga babaeng ito? Gusto mo ba akong galitin sa ganito? Kung gusto ni Miss Xiang na dumalo para sa inuman sa kasal, natural na tatanggapin siya ni Master Sheng. Pagkatapos ng lahat, hindi kami tulad ng ilang tao na galing sa maliit na pamilya, kuripot. Ano ang sinabi mo? Ako ang anak ng pamilya Jin. Paanong nangahas kang makipag-usap sa akin ng ganyan? Ikaw, Ano ang iyong pamilya? ako ang batang Panginoon ng pamilya Jin. Paano mo ako kayang kausapin ng ganyan? Ikaw, Ano sa tingin mo sa pamilya Jean? babaeng walang hiya. Tama na, sobra na. Tara na. Karapat-dapat ka na umakyat siya ng mataas. Sira. Sino ang babaeng ito? Kapag nalaman ko, gagawin ko ang buhay niyang mas masahol pa sa kamatayan. At saka, si Sheng Yaozong na iyon, akala niya na sa paghahanap ng grupo ng mga aktor para pigilan ako. Nakakatawa naman, Master Sheng. Jin Xiao, ano sa tingin mo? Ang sulat ng imbitasyon mula sa Tianhai Group. Maaring mapeke? Bakit mo ito tinatanong? Ang sulat ng imbitasyon mula sa Tianhai Group ay may tatak na espesyal na gintong selyo. Hindi ito mapeke. Pero sinundo ko lang ang kotse ni Sheng Yaozong na may plakang numero ng Tianhai Group. Ang imbitasyon mula sa Tianhai Group ay may espesyal na gold seal at hindi maaaring pekein. Pero sinundo ko lang ang kotse ni Sheng Yaozong na may plaka ng Tianhai Group. Sheng Yaozong, nagsisinungaling ka talaga sa akin. Anong chairman ng Tianhai Group? Sinungaling ka. Pakita mo ang iyong imbitasyon. Ako, hindi ko kayo mabibigyan ng 2 invitation na kulang. Pakiusap? Sheng Yaozong, paano kayo dalawa nagpakita sa harapan ko? Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw, sinaktan mo na naman ako. Ang mga hindi gumagalang kay Young Master Sheng, sampalin mo ang bibig mo. Bitch, ipapakita ko sa iyo ngayon ang mga kahihinatnan ng pananakit sa akin. Mamamatay ka na. Malapit nang magsimula ang pulong ng lupon. Wala nang ingay o madidisqualify ka. Jin Xiao, kalimutan mo na. Ikaw, Sheng Yaozong, anong ginagawa mo dito? Kung walang invitation, hindi ka makakapasok. Ngayon, ito ay Tianhai Group Espesyal para sa bagong appointed na chairman nagdaos ng pulong ng lupon. Itong 2 idiot, ang isa ay mahirap na lalaki na nagbebenta sa kalye at isang babaeng hindi kilala. Sila. Natatakot ako na hindi nila alam. Isang mahirap na lalaki na nagbebenta ng mga bagay sa kalye at isang hindi kilalang babae. Sila, natatakot ako na hindi nila alam kung ano ang hitsura. Ayaw mong magdala ng 2 peking imbitasyon? Sa tingin mo ba ang mga tao mula sa Tianhai Group? Papasukin ka? Ito ay isang espesyal na liham ng imbitasyon na pinirmahan mismo ng CEO. Espesyal na liham ng imbitasyon. Ito ay isang liham ng imbitasyon na pinirmahan mismo ng presidente. Oo, pinirmahan mismo ng presidente. 2 lang. Pakiusap.
Paano ka magkakaroon ng isang pinakamataas na antas na liham ng imbitasyon at ibinigay mo sa dalawang ito? Alam mo, kayong dalawa ay walang silbi. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? At basta makuha natin ito, kung makuha natin ito, magiging madali lang iyon. Core. Ito ay binigay sa akin ni Sheng Yaozong. Paano naging posible iyon? Sheng Yaozong, sino ka ba talaga? Ano ang itinatago mo sa akin? Ako si Sheng Yaozong. Ako na palagi. Ang pulong ng lupon na ito ay ginanap ng Tianhai Group. Ang Tianhai Group ay nagbago lang ng pagmamay-ari. Sigurado ako na lahat ay nagtatanong kung sino ang magiging bagong may-ari ng Tianhai Group. Magaling. Sa wakas, makikilala ko na si Duling Wei. Siya ay palaging idolo ko. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng lalaki upang maging asawa niya. Si Duling Wei ay nagmula dito mula sa kabisera. Ito ay nagpapakita na ano ang nakita niya sa Haishi. Basta makasabay tayo sa kanyang bilis. Madaling kumita ng pera. Gusto mo ng pera? Hindi ito malaking bagay. Tama, Duling Wei. Simula nang makuha niya ang pamilya Du sa edad na 22, ang kanyang pamumuhunan ay hindi kailanman nabigo. Hindi ko alam kung ano ang espesyal sa maliit na lugar na ito. Saan niya ito nagustuhan? Anyway, bago ako umalis, sinabi sa akin ng tatay ko ng partikular, siguraduhing magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Kung magiging pampubliko ang aming pamilya Jin, ay nakasalalay sa kanya. Sheng Yaozong, kahit diborsiyado kami, pero nais ko pa ring magpayo. Ang mga dumalo sa pulong ng board ngayon ay lahat ng mahahalagang tao mula sa Haishi. At si Duling Wei mula sa kabisera. Pinapayuhan kitang manatili at huwag gumawa ng gulo. Kung hindi, masasama ako bilang talunan. Sa palagay ko, hindi ng aking tiyahin ang pangalan ni Duling Wei ang nagpatakot sa iyo hanggang manghina ang tuhod mo. Hahaha, ikaw na puta. Ano ang tinatawanan mo? Susunod, mangyaring batiin si Miss Duling Wei na pumunta sa entablado. Jin Baoping, wala akong ganoong mabahong apo. Katulad mo, wala akong apo na kasintigas ng mukha mo. Ikaw, si Duling Wei. Ikaw ang presidente ng Tianhai Group? Paumanhin sa bigong pag-asa sa inyong lahat. Ang chairman ng Tianhai Group ay ibang tao. Secretary lang ako niya. Ang mga inapo ng pamilya Jin ay dapat magbayad. Bastardo, anong problema ang ginawa mo sa akin sa labas? Tianhai Group, harangin tayo sa lahat ng paraan. Pamilya Jin, sino ang inaway mo sa labas? Tatay, ito. Hindi ko kasalanan. Oh, si Duling Wei. Ano? Naglakas loob kang mang-insulto kay Duling Wei? Huwag mong hingin ang kanyang kapatawaran. Hintayin mong mabangkarote ang pamilya Kim. Tapos na lahat. Siyang wrong, nagsisisi ka na ngayon? Hindi mo kailangang maghiganti sa akin at sadyang magpasaya at lumapit sa akin. Alam kong galit ka sa akin pagkatapos mong hiwalayan ako, ngunit sa tingin ko, wala akong ginawang mali. Ibig mong sabihin, kasalanan ko ang pagtataksil mo sa akin? Tama na. Wala nang silbi ang magsalita ngayon. Kung talagang nirerespeto mo ako, hindi mo dapat dinala ang ibang babae para ipagmapuri sa harap ko. Respeto? Ano si Jin Baoping? Noong hindi pa tayo hiwalay, naging malapit ka sa kanya habang kasal tayo. Nirerespeto mo ba ako? Sheng Yaozong. Sa madaling salita, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang babaeng tulad ni Duling Wei, hindi mo siya kayang hawakan. Napakaiba mo sa kanya. Pinaglalaruan ka lang niya. Siyang wrong. Bakit mo ako minamata mula sa taas? Bakit may kwalifikasyon ka? Napatingalain mo ako. Tingnan mo ang lahat dito. Sino ba ang hindi mas may kakayahan kaysa sa iyo? Ako ang presidente ng Chiming Group. At si Duling Wei ay isang batang reyna ng negosyo. Huwag nang banggitin ng chairman ng Tianhai Group na parang Diyos ay higit na nakaaangat sa iyo. Ikaw at ang mga tao dito ay hindi kabilang sa parehong antas. Naiintindihan mo ba? Ngayon, inaanunsyo ko na. Ang bagong chairman ng Tianhai Group ay si Sheng Yaozong. Imposible ito. Sinabi kong hindi ka karapat-dapat sa kanya.
Peke yan. Mr. Lee. Mr. Lee, ano bang sinabi mo? Ako si Lian, presidente ng Tianhai Group. Nagtiyaga ako at tiniis ang hiya, at nagtago ng maraming araw at sa wakas ay nakuha ko ang ebidensya niya. Ngayon, gusto kong tumistigo. Nagpanggap si Sheng Yaozong bilang chairperson ng Tianhai Group. Ha ha ha, ikaw ang chairman, hindi ka karapat-dapat. Sheng Yaozong. Sheng Yaozong, pilitin kitang umamin agad. Ayokong maging anak ng isang manloloko, si Xiao Bao. Yaozong? Narito ang singsing ng chairman ng Tianhai Group. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Narito ang singsing. Mukhang tama ang kanyang pagkakakilanlan. Wow, siya talaga ang chairman ng Tianhai Group. Hindi ko inaasahan na siya ay napakabata at promising. Sheng Yaozong, talagang may malubha kang sakit. Wala nang lunas. Sa kritikal na sandali, gagamit ka pa ba ng peking singsing para linlangin ang iba? Hindi dapat mapaloko ang lahat ng sinungaling na ito. Siya ay isang sinungaling at walang hiya at walang prinsipyo. Ikaw, Kaya, kung gusto mong gamitin ang singsing na ito, paano mo mapapatunayan na totoo? Isa ka lang mabahong tindero sa kalye. Paano mo mapapatunayang sa iyo ang singsing na ito? Sa tingin ko, ang singsing na ito ay peke mo. Lahat. 20 taon na ako sa Tianhai Group. Alam na alam ko ang itsura ng singsing ng chairman. Alam na peke ang singsing na ito. Nakita ni Mr. Lee ang paglago ng Tianhai Group at lumaki. Ang sinabi niya ay dapat totoo. Paano mong nang-ahas magpanggap na chairman? Sa tingin ko, basurero siya. Paano mo nang-ahas gumamit ng basura para magpanggap? Ang sukdulang singsing. Ikaw, pulis. Dapat mo siyang arestuhin. Ang ganyang tao ay hindi dapat nandito. bitawan mo ako, bitawan. Pakawalan mo siya. Maghanda ka agad ng isa para sa akin, tagapangulo, at ang ulat ng DNA test ng matandang si Sheng. Kailangan ko ito sa loob ng 3 minuto. Si Du. Lahat. Ito ang pinaka-autoridad na institusyon sa lungsod ng Hai. Ulat ng DNA test na inisyu ng kasamang pulis. Madaling magpeke ng ulat ng DNA. Hindi ba madali? Lian, ang laki ng sinasabi mo. Dapat mong pag-isipan mabuti kung gaano kakahalaga. Wiling Wei, mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Ang sipag mo para sa iyong kerida. Mukhang marami kang pinasaya sa kama. Magaling kang umarte. Kayong dalawa ay talagang profesional. Eksakto. Kukuha ka ng singsing at DNA mamaya. Marami kang props. Iimbitahin mo ba si Master Sheng mamaya? Darating ang malaking Buddha. Talaga namang kaya mo. Nakausap ko na si Master Sheng. Darating si Master Sheng sa loob ng 10 minuto. Saka Okay, maghintay tayo dito. Tingnan natin kung darating si Master Sheng. 9 minuto at 45 segundo na lang. Uy, darating ba siya? Tio Pulis, arestuhin mo na sila. HMPH, nandito na si Master Sheng. Sino ang nambuli sa anak ko? Lumabas ka. Lumabas ka. Babaliin ko ang binti niya. Aha, binibini. Si Lian ang nag-utos sa akin. Maawa ka. Umalis na kayo. Inaghihinalaan ka ng maraming pandaraya at panunuhol. Opisyal kitang inaabisuhan ngayon. Ikaw ay arestado. Dalhin siya. Uy, mali ang pagkakaintindi mo. Mali ka. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Babalik ako. Pakawalan mo ako. Yaozong, dati akong matigas ang ulo.
at ignorante ako. Mapapatawad mo ba ako? Maraming beses nakitang sinabihan, pero hindi ka naniwala. Mas pinili mo pang humanap ng Kim Baoping, isang halimaw na hiyain ako. Yao Zong, mali ako. Magkaayos tayo. Kahit hindi mo ako iniisip, isipin mo naman ang anak natin. Hinihintay. Umuwi na tayo, di ba? Gising. Tapos na tayo. Bakit? Bakit ang tanga ko? Anak, anak, hindi ba hiwalay ka na? Ang blind date na ipinakilala ko sa iyo noong nakaraan ay hindi maaasahan. Pero sa tingin ko, bagay kayo ni Xiao Du. Ji, Sheng, nagbibiro ka. Anak, ang makakilala ng isang mabuting babae na talagang nagmamalasakit sa iyo ay hindi madali. Huwe-huwe, kung hindi mo ako iniisip, Gagawin ko. pero hiwalay na ako at may anak. Tara, sunduin natin si Xiaobao ng sabay. Naniniwala ako, tiyak, na magiging mabuting ina ako. Tatay, kasalanan mo lahat to dahil natulog ka sa umaga na naantala ang paglipat ko. Huwag mo akong pintasan. Hindi man lang nagpalit ng damit si tatay. Lumabas ako kasama mo para asikasuhin ang mga formalidad. Habang nasa semestreng ito ka, kung makakuha ka ng unang pwesto sa grado mo, bibigyan ka ni tatay ng malaking regalo. Ano sa tingin mo? Bilang isang matalinong estudyante na tulad ko, madali para sa akin ang makakuha ng unang pwesto. Pero ano ang maibibigay mong gantimpala? Well, dadalhin ka ni tatay sa isang malaking kainan. Sige, tara na. Tingnan natin kung ano ang lagay ng distrito ng ating paaralan, okay? Kahapon, gumawa ako ng appointment kay Director Zhang para magkita sa gate. Bakit wala siya dito? Dapat mong tandaan, ngayon, may VIP na darating sa ating property para kunin ang mga susi. Bilang isang foreman, dapat nasa iyong pinakamahusay ka. Kung masaktan mo ang VIP na iyon, kung hindi siya masaya, sisisihin kita. Naiintindihan ko. Tandaan mo, ngayon, may VIP na pupunta sa ating property para kunin ang bahay. Kalimutan mo na, pasok na lang tayo. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na ito ang top luxury mansion na sales office ng Yulong Mansion? Bawal ang mga tambay, bawal pumasok. Narito kami para kunin ang bahay. Hindi kami tambay. 2 security guard. Narito ako para kunin ang bahay para sa anak ko. Papasukin mo kami. Oy, ikaw ba si Sheng Yao Zong? Hoy, Laulio, kilala mo ba siya? Hindi ko lang siya kilala. Regular akong customer ng kanilang tindahan ng inihaw na manok. Regular na customer. Haha, kaya nagbebenta ka ng inihaw na manok. Nagsisinungaling ka, ang galing ng tatay ko ngayon. Ang tagumpay niya, Ginoong Yao Zong. Yumaman na ba ang tindahan mo ng manok o nagbukas ng branch? Ginoo, wala akong pakialam kung nagbebenta ka ng inihaw na manok o inihaw na tusok. Hindi ito lugar para dalhin ang iyong anak. Payo ko sa iyo, pumunta ka sa malamig na lugar at doon ka manatili. Naintindihan mo? Kahapon nakipag-ugnayan na ako kay Director Zhang ng inyong sales department. Nakipag-ugnayan na ako. Ngayon narito ako para kunin ang bahay kasama ng anak ko. Hoy, mukhang totoo ito at may selyo ni Director Zhang. Tingnan ko. Mukhang totoo. Pwede na ba akong pumasok? Hoy, mukhang totoo ito at ang selyo ni Director Zhang. Tingnan ko. Mukhang totoo. Pwede na ba kaming umalis? Oo, 2 gwardiya. Pwede niyo na ba kaming palabasin? Sige. Oh. Tanghali na. Ano ang gulo? Ano ang gulo? Gulo? Hoy, Kapitan. Itong ama at anak na babae may pahintulot sa paglalaan ng bahay mula kay Director Zhang. Sabi nila, nandito sila para kunin ang bahay. Pumasok at tingnan. Peking permiso ito. Peke? Bulag ka ba? Hindi mo ba masabi? Si Director Zhang ay nagpadala lang ng mensahe na may isang VIP na darating para pumili ng bahay ngayon. Ay pipili ng bahay. Dapat tayong kailangan nating maging ganap na atento para salubungin siya. Tungkol naman sa iyo, itong probinsyano, tiyak narinig mo ninakaw ang ilang impormasyon sa loob para makakuha ng peking lisensya para dayain ang bahay. Tama? Siya nga pala, Kapitan, ang iyong mga salita ay nagbigay liwanag sa akin. Siya ay nagbebenta ng manok. Sa paghahatid ng takeout sa ating real estate, naririnig niya
Siya ay nagbebenta ng manok. Sa paghahatid ng take-out sa aming real estate, maririnig ba niya ang mga bagay na ito? Kapatid, mas mabuting bumalik ka at magbenta ng inihaw na manok. Huwag mo kaming gawa ng problema. Ito ay maginhawa para sa lahat. Kapatid, tungkol sa peke mong lisensya, magkukunwari kaming hindi namin ito nakita. Ano sa tingin mo? Masyado mo kaming binubuli. Ang permit na ito ng bahay ay halatang totoo, pero ginagawa mo itong toilet paper. Haha, kasama ang walang kwentang ama mo, makakakuha ng tunay na lisensya. Saka ang anak ko ay pwedeng manirahan sa palasyo. Ha ha ha. Minamaliit mo ang mga tao. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ang mga security guard sa inyong komunidad ay may masamang kapaligiran. Kailangan itong baguhin. Sanjino mo. Kapatid, ang aming kapitan ay nagpakita na ng awa sa iyo at pinakawalan ka na. Huwag kang walang utang na loob. Kung patuloy kang manggugulo, hindi na ako magiging magalang. Dahil hindi mo ako papasukin, tatawagin ko si Director Zhang upang lumabas. Bigyan ako ng paliwanag. Kilala mo ba talaga si Director Zhang? Kung patuloy kang nagkakagulo, hindi na ako magiging magalang. Dahil hindi mo ako pinapapasok, tatawagin ko ang Director Zhang nyo para lumabas. Bigyan mo ako ng paliwanag. Kilala mo ba talaga si Director Zhang? Oh, tanga ka ba? Si Director Zhang sa lungsod na ito ay isang sikat na ahente ng mamahaling real estate at isang edukador. Kahit sinong may anak kilala siya ng lahat, pero nagbubulag-bulagan ka lang. Akala mo ba kaming magkakapatid ay madaling lokohin? Ho, kung kilala mo si Director Zhang, gagapang ako sa pagitan ng iyong mga hita. Kung hindi ka makakontak, ay pangangaway at panggugulo, o gumapang sa ilalim ng aking singit, o tatawag kami ng pulis. Tatay, sumasagot pa si Director Zhang sa telepono? Kumusta? Ang numerong iyong tinawagan ay pansamantalang hindi available. Anong nangyayari? Kuya, pwede kang tumawid dyan o pumunta sa istasyon ng pulis. Pumili ka. Drill, drill, drill. Dahan-dahan. Tandaan, hindi ka dapat maging tamad. Kung masaktan mo ang mahalagang taong iyon, siya ay hindi masaya, masisibak ka agad, walang awa. Opo. Pupunta ako para salubungin ang bagong Director Son na lumipat ngayon. Si. Alright. Oh. Kinontak ako ni Sheng. Boy, hindi ka pa pumipili. Oh, pagsasanay. Kumusta? Sheng, dumating na ba ang anak mong babae? Dumating na kami. Pero sinabi ng guwardiya mo peke ang pahintulot ko. Kinuha niya para ipunas sa ilong niya. At ngayon, gusto niyang tumawag ng pulis para arestuhin kami ng anak ko. Ano? Oh, Presidente Sheng, ibigay mo sa akin ang telepono. Sa mga guwardiya, hayaan mo akong makipag-usap sa kanila. Gustong makipag-usap sa iyo ng direktor niyong si Zhang. Kumikilos ka na parang profesional at nag-imbita ka pa ng peking Director Zhang. Uy, sinungaling ka. Papaano ka nangahas na magpanggap na Director Zhang ng paaralan natin? Pagod ka na bang mabuhay? Zhang Yuntao, papaano ka nangahas na kausapin ako ng ganyan? At pinigilan mo pa ang VIP ng paaralan. Zhang Yuntao, paano mo ako kakausapin ng ganyan? At pinigilan mo ang VIP ng paaralan? Ayaw mo bang magtrabaho? Director Zhang, ikaw talaga yan. Nagkamali lang. Ngayon, pakawalan mo agad si Sheng at ang anak niya. Pagkatapos, pumunta ka sa opisina ko para kunin ang sahod mo. At ikaw, at ang dalawang guwardiya sa pinto lumayas kayo dito. Sibakin ka na. Kapitan, si Director Zhang ba talaga yan? Linte, kayo dalawa, pinatay niyo ako. Hoy, kuya, na-offend kita. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Pakiusap. Sa harap ni Director Zhang, magsabi ka ng maganda tungkol sa akin, ang buong pamilya namin. Umaasa ba kayo sa trabahong ito para mabuhay? Bakit kita tutulungan? Hindi ba't pinagapang mo ang tatay ko sa ilalim ng iyong hita? Gagawin mo pa ba? Oh, ang tanga mong idea yon. Ikaw ang gumawa. Hindi siya ikaw. Sige, gagawin ko rin. Pakiusap, sa harap din ni Director Zhang, magsabi ng maganda para mapanatili ko ang trabaho. Hindi mo ba pinakyat ang tatay ko sa pantalon mo? Gusto mo pa ba? Binigyan mo ako ng masamang ideya. Bigay mo sa akin ng drill. Hindi siya ang mag-drill, ikaw ang mag-drill. Sige, gagawin ko rin. Pakiusap, sa harap ni Director Zhang, magsabi ng maganda para mapanatili ko ang trabahong ito. Kuya Sheng, lahat tayo ay part-time lang. Ang laki ng pasensya mo. Pakiusap, maging maluwag ka pagkatapos. Kalimutan mo na. Director Zhang, itong 3 security guard ay masususpinde at iobserba sa loob ng ilang panahon. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Gagawin ko ito agad. Ang laki ng pasensya mo. Lilinisin ko ang sapatos mo. Hindi na kailangan. Kailangan ko padalhin ang anak ko para makita ang bahay.
Tatay, hindi na makalakad si Xiaobao. Xiaobao, pumunta ka muna sa upuan doon para magpahinga. Dito maghihintay si tatay. Kumusta, Director Zhang? Oo. Mr. Sheng. Sa pintuan kanina. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Binalaan ko na sila. Nabatiin kayo ng maayos. Nabatiin kayo ng maayos. Pero hindi sila nakinig. Nagkamali pa rin sila. Mga tanga. Tatawagan kita mamaya. Lahat ay maliliit na bagay lang. Hanggat si Xiaobao ay masayang lumaki, ay mas mahalaga kaysa iba. Tatawagan kita mamaya. Mga maliit na bagay lang yan. Basta si Xiaobao ay masaya na lumalaki, mas mahalaga kaysa sa iba. Huwag kayong mag-alala, Ginoo, ang mga pasilidad ng Yulong Mansion namin sa buong Haicheng, ang pinakamahusay sa buong Haicheng. Siguradong bibigyan ka namin ng magandang pagtanggap. Kung ang pagsusuri ni Xiaobao sa komunidad na ito ay talagang maganda, isa sa alang-alang kong mamuhunan pa kasama ang inyong development group upang magdagdag ng pamumuhunan. Mr. Sheng, sa inyong mga salita, ang aming mga tao sa Yulong Mansion ay ituturing namin kayo tulad ng sarili naming mga magulang. Basta mayroon kayong anumang pangangailangan, gagawin namin ang lahat para tulungan kayo. Depende yan sa performance ninyo. Hoy, Sheng. Ang inyong mahal na anak na babae, hindi sumama sa inyo. Pagod siya sa kakalaro. Nagpapahinga sa gilid. Ganun ba? Baka pagod nga siya sa kakalaro. Mr. Sheng, sa totoo lang, ngayong araw, may nakain ako na masama at ngayon at sumasakit pa rin ang tiyan ko. Okay lang, isasama ko si Xiaobao mamaya para tumingin. Pwede ka munang pumunta sa banyo. Sige. Salamat, Sheng. Pasensya na. Diyos ko. Xiaobao, mas mabuti ka na ba? Mas mabuti na, tay. Tingnan natin ang bahay. Sige, pagkatapos nating makita ang bahay, maaari kang tumira sa bagong bahay. Sa oras na iyon, sa iyong malaking kama, punuin mo ng iyong sariling mga teddy bear. Paano yun? Sig, Tara na. Noong panahong iyon, sa iyong malaking kama puno ng iyong sariling mga teddy bear na malambot. Paano kaya? sige. Sige, tara na. Ito ay isang flat na binubuo ng 3 kwarto, 2 sala, at 2 banyo, at pagkatapos ay sa balkonahe. 90 metro kwadrado, at ang loob ay isa ring. Wow, ang ganda ng bahay na ito. Tingnan mo itong babaeng hindi pa nakakakita ng mundo. Siguradong mahirap ka na titingin lang pero hindi bibili. Dito. Wow, ang ganda ng bahay na ito. At ito ay isang bahay na handa ng lipatan. Pwede kang lumipat, dala ang iyong mga bag. Siyempre, maganda ang bahay namin sa Yulongfu. Pero gaya ng kasabihan, sukat ang bayad sa serbisyo. Ang real estate na ito ay hindi para sa lahat, at kayang bilhin ito. Tanging mga taong katulad ninyong dalawa ang kayang bilhin ito. Gusto kong marinig yan. Kung ganoon, siguro, ang mga residente ng inyong Royal Dragon Mansion Real Estate ay dapat mga taong mataas ang uri, tama? Siyempre, lahat sila ay mga taong mataas ang uri. Bumili ng Royal Dragon Mansion, magkakaroon ka ng walang katapusang high-end na koneksyon. Baka makapag-close ka pa ng malaking deal, Asawa, bibilhin natin ito. Sigurado. At ako, bilang bagong sales director ng Yulong Mansion, bilang bagong appointed sales director, makakakuha ako ng ilang internal na diskwento. Manahimik ka. Bago ka pumasok ngayon, hindi mo ba gusto ng lihim na inspeksyon? Huwag mong hayaang may makarinig. Tatay, bili rin tayo ng isa. Dapat bumili tayo ng mas magandang itsura. Xiaobao, alin ang gusto mo? Kung alin ang gusto mo, bilhin natin. Hindi mo karapat-dapat. Xiaobao, alin ang gusto mo? Bibili tayo ng kahit anong gusto mo. Tatay, gusto ko ito. Ito ang pinakamalaki at pinakamaganda. Aray, masakit. Babae, bakit mo sinaktan ng anak ko? Ang villa na ito ang sentro ng aming buong real estate. At ang pinakamahalagang bahagi. Bagay ito sa inyong dalawa, para sa inyong mataas na estado. Tungkol naman sa inyong dalawa, yung maliit na pumasok ng palihim, at nagpalamig ng aircon, huwag din hawakan ang kamay na yan, baka madumihan ang aming sales department. Hindi mo kayang bayaran yan sa buong buhay mo. Dinala ko ang anak ko para tumingin ng bahay. Hindi mo man lang kami sinalubong, binastos mo pa siya, at sinaktan mo pa ang anak ko.
Iyan ba ang pakikitungo ng inyong sales department? Hindi ka naman nag-aaway, pero may hinahanap ka pa ring mali, di ba? Hindi ko inaasahan na ang Royal Dragon Mansion, na isang high-end na lugar, ay gagambalain ng mga mahihirap. Tama, napakamura talaga. Ginoo. Ang mga kliyenteng ina-accommodate ng Royal Dragon Mansion ay pawing mga dignitaryo, at ang mga pumapasok at lumalabas kahit papaano ay naka-Porsche at naka-Rolex. Tingnan mo naman kayo, wala kayong kahit ano, nahihiya akong pumasok. Gusto mong libangin kita, karapat-dapat ka ba? Tingnan mo ulit ang sarili mo, walang utot. Nahihiya akong pumasok, at gusto mo pa akong aliwin. Karapat-dapat ka rin, maganda ang sinabi mo. Ang ganda ng lugar na ito. Dapat nating palawakin ang agwat sa mga mahihirap. Ang laki ng agwat at pagiging mapanghusga at paghusga sa tao base sa itsura ng napakaarte. Hoy, bata. Kung nandito ka at ang tatay mo, kung hindi kayo cool, lumabas na kayo agad, narinig mo ba? Binabalaan kita. Huwag mong hawakan ang mga bagay gamit ang kamay na iyan. Kung hindi, ang tatay mo ang magbabayad o mapupunta pa sa bilangguan. Sino ang nagsabing mahirap ang tatay ko? Ang dami ng pera ng tatay ko. Ha ha ha. Oo. Para sa inyong mga nasa ilalim, 10,000 o 8,000 piso ay talagang itinuturing na mayaman. Pero sa tingin ko, malamang hindi kayo makabili ng isang tile sa Yulong Mansion. Hindi kayang bilhin, haha? Kung sasabihin ko, bibilhin ko lahat. Kung kaya mong bilhin lahat, hindi na ako magiging salesperson. Magiging yaya ako ng anak mo habang buhay. Ano sa tingin mo? Hindi kita gusto na yayang mapanghusga ang mag-aalaga sa akin. Anong sinabi mo? Tawag ko sa iyo ay mapanghusga. Paano mo pinalaki ang anak mo? Sumama ba ang asawa mo sa iba? O walang pinag-aralan? Paano ka nagkaanak ng ganitong mabahong batang babae? Subukan mong sumumpa ulit. Paano mo pinalaki ang anak mo? Sumama ba ang asawa mo sa iba? O walang pinag-aralan? Paano ka nanganak ng ganitong mabaho at ligaw na babae? Subukan mong murahin muli. Uy, kaibigan. Mukhang hindi ka lang mahirap at walang kapangyarihan. Binubugbog mo pa ang mga babae. Talagang pinakamahirap sa mahihirap at halimaw sa mga halimaw. Sinasabi ko sa iyo, ngayong nandito ako, hindi mo maaaring hawakan ang buhok ng kahit sinong babae sa sales hall na ito o lalumpuhin kita. Ang galing ng asawa ko. Bayani na nagligtas sa dalaga, sapat na maginoo. Hemp. Ang ginoong may mataas na antas at ang magandang nasa mababang antas talagang magkaiba. Huwag masyadong magsalita. Sino ang nasa mataas na antas? Sino ang nasa ibaba? Hindi pa kita nataturuan ng leksyon at nagkukunwari ka pa. Kita mo? Kaya mo bang tanggapin ang kamao kong kasing laki ng sako ng buhangin? Ako. Uy! Ano ang nangyayari? Hindi pinapayagan ang away sa Yulong Mansion. Manager Wang, ito ang ama at anak na babae. Pero pinilit nilang pumunta sa sales hall natin. Hindi lang nag-enjoy sa aircon, kundi ginugulo rin ako habang nag-aasikaso ng ibang kliyente. Mukhang ito ay damit mula sa Gramfy na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 yuan. Malamang nagpapanggap ka lang na mahirap. Sino ang nagsasabing hindi makabili ng bahay ang mahihirap? Sino ang nagsabi sa iyo na maliitin ang iba? Sino nagsabing hindi makakabili ng bahay ang mahihirap? Sino ang nagudyok sa iyo na maliitin ang mga tao? Walang nagturo sa akin. Pasensya na, tagapamahalawang. Pasensya na talaga, Ginoo. Sandali lang. Kukuha ako ng maliit na regalo mula sa aming real estate bilang paghingi ng tawad. Tara, bakit hindi ka maghanda ng gift boxes para sa 2 bisita? Tagapamahalawang, kwalipikado na ba ako ngayon? Bumili ka na ba ng bahay mo sa Yulong Mansion? Siyempre naman. Ang aming real estate ay hindi nagdidiskrimina. Huwag kang mag-alala. Tagapamahalawang, kung gusto mong sabihin iyan, hindi na ako bibili. Ayokong manirahan, kasama ang mababaho at mahihirap sa iisang komunidad. Madam, tingnan mo ang estilo ng damit ng babaeng ito. Pamilyar? Hindi ko napansin kanina. Ang outfit na ito. Grand Meffy. Oo, kaya lahat tayo nagkamali. Haha, pasensya na. Isang misunderstanding lang. Mali ako. Mahal, totoo. Nakasama natin siya kanina. Huwag magpadalos-dalos. Sa tingin ko tama ako. Ate, tita, nagmadali ako sa pagsasalita. Hindi ko sinasadya. Mapapatawad mo ba ako? Huwag ka agad mag-assume. Sa tingin ko, tama ako. Ate, tita, masyado akong mabilis magsalita. Pero
hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Paano kung ganito? Dahil gusto ito ng lahat, ang Central Villa area ng Yulong Mansion. Kaya, mamaya, maghahanda na ako. Ipapakita ko sa iyo mamaya ang aming commercial housing. Okay? Anong ibig mong sabihin? Hayaan na natin ito, ang inyong Royal Dragon Mansion. Si Honey, pare-pareho lang tayo. Para may hiya tayo. Mamaya, baka pag-usapan pa natin ang isang kooperasyon o kung ano. Si. Para sa asawa ko, hayaan na natin ito ngayon. Oo, mas mabuti ng lutasin ng kaaway kaysa ayusin ito. Baka sa itaas at ibaba sa hinaharap baka magkita tayo ng madalas. Haha, paano kung mamaya? Libre ko kayo ng afternoon tea. Pakiusap. Sige, pakiusap. Halika. Xiaobao, bibili si tatay ng inumin. Ano ang gusto mong inumin? Gusto ko ng orange juice na may malalaking piraso ng prutas. Sige, bibilhin ito ni tatay para sa iyo ngayon. Xiaobao. Tatay, may nang-aapi sa akin at ayaw akong payagang magpahinga sa sofa. Sige, Xiaobao, huwag kang umiyak. Sino ang nangapi sa anak ko? Xiaobao, huwag kang umiyak. Sino ang nangapi sa anak ko? Ako. Bata, hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na maging magalang sa ibang bata? Oo naman. Bakit mo inapi ang anak ko? Umupo siya sa maling upuan. Karapat dapat siyang turuan ng leksyon. Xiaobao, umupo ka ba sa upuan ng iba? Hindi, walang tao rito. Kahit walang tao, may upuan para sa mga lalaki, at upuan para sa mga babae, at upuan para sa mga bata, at para sa matatanda, pero walang upuan para sa mahihirap. Ikaw ay mahirap. Matulog ka sa kalye. Humingi ka ng tawad sa anak ko ngayon din. Ha? Sino ka ba? Gusto mo akong humingi ng tawad sa'yo? Barilin mo ako. Isang amang mahirap at anak na parang uling. Tuturuan kita ng leksyon. Ikaw ay bastos at walang pinag-aralan. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para sa mga magulang mo. Halika rito. Hindi ka masunurin sa pang-aapi sa iba. Mabahong mahirap na multo. Alam mo ba kung sino ang nanay ko? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Hindi mahalaga kung sino ang tatay mo. Mapapahamak ka kung inapi mo ang anak ko. Nanay! Tatay! Sagipin niyo! Alam mo ba kung sino ang nanay ko? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Hindi mahalaga kung sino ang tatay mo. Inapi mo ang anak ko. Mamomroblema ka. Nanay, tatay! Iligtas ninyo ako! Kahit dumating pa ang mga ninuno mo, wala ring silbi. Humingi ka ng tawad sa anak ko agad. Ikaw na lasenggo! Hintayin mo ang mga magulang ko. Bibigyan kita ng leksyon. Kung ang tatay mo ay mangahas pumunta, sabay ko siyang sasaktan. Kung sino man ang tatay mo, wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Humingi ka ng tawad agad. Tigilan mo na iyan. Anak, okay ka lang ba? Masakit ba? Nanay, itong masamang tiyo at ang anak niya ay sabay akong inapi. Ginoo, paano mo nagawang sakta ng isang bata? Nagsobra ka na. Noon ay isang pagkakamali iyon. Binigyan na kita ng paraan para makalabas. Hindi ka nasiyahan. Ibinabaling mo sa anak ko ang galit mo. Ang anak niya ang unang nang-api sa anak ko. Ipinaglalaban ko ang anak ko. Bukod dyan, dapat mong disiplinahin siya. Wala siyang modo. Ano ang sinabi mo? Paano mo nasabing walang pagpapalaki ang anak ko? Inapi lang niya ako dito. Hinahabol ako gamit ang water gun, dumudugo ang kamay ko. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang pumunta rito para manggulo. Pinoprotektahan ko ang pampublikong lugar. Ikaw, bata, mag-aaral ka ng paying school. Diano? Alam mo ba kung sino ako? Bata ka pa. Estudyante ka ng paying school. Ano naman? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Inapi ng anak mo ang anak ko. Dapat kang humingi ng tawad sa anak ko. Sa totoo lang, ako ang dean ng paying. Ang asawa ko ay ang development director ng Yulong Mansion. Ngayon ang unang araw ng trabaho ng asawa ko. Siya ay nasa lihim na pagsisiyasat. Ayokong magdulot ng problema. Pero inapi mo ang anak ko. Hindi kita pakakawalan. Inapi ng anak mo ang anak ko. Kailangan naming bayaran ng presyo para sa aming ama at anak. Ano man ang katotohanan, dahil sinaktan mo ang anak ko.
Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Bibigyan kita ng 1 minuto, umalis ka dito. Kung hindi, o ipapahila kita palabas? Sinasabi ko sa'yo, ang nanay ko ang direktor ng paaralan at ang tatay ko ang amo ng negosyo ng ari-arian. Bata, sabihin ko ang isa, walang mangahas na magsalita ng dalawa. Kahit gusto mong bumili ng bahay, kailangan mong itanong sa akin kung papayag ako. Ang yabang ng anak mo? Wala kang pakialam. Talagang masama kang tao. May kaunting pera ka. Maarte ka na akala mo ikaw ang pinakamagaling. Paano mo nasabi ako at ang anak ko? Hindi kita pakakawalan. Halika. Dalhin sila pababa. Paano mo nasabing kasama ko ang anak ko? Hindi kita pakakawalan. Sige na. Kunin sila. Pero ito si Mr. Zhang. Anong Mr. Zhang? Mr. Wang, ang asawa ko, si Director Sun, ay amo mo. Kung maglakas loob kang sumuway, tatanggalin kita. Kung kanino ka kakapit, pareho lang. Dahil nagkasala tayo kay Director Zhang, di gagawa tayo para kay Director Son. Oh, Naisip nyo na ang mga kahihinatnan. Kapag hinawakan ninyo ako, may kahihinatnan. Kawawang bata, at ang iyong hambog na tatay ay parurusahan ng sabay. Binibini, payo ko sa iyo, humingi ka ng tawad ng maayos. Kung hindi, magdaranas ka ng hirap. Anak, ilang beses ka sinaktan ng hampas lupang ito. 100 beses niya akong sinaktan. Sige, bigyan natin siya ng 1,000 latigo. At saka isabit ang kanilang mga litrato sa pader sa pintuan. Isulat mula ngayon itong mag-ama at aso ay hindi pinapayagang pumasok. Magsimula tayo sa babaeng ito. Saktan mo ako. Xiaobao, Tatay. anong tapang mo? Xiaobao, Tatay. anong tapang mo? Huwag kang mag-alala. Kasalanan ng ama. Pinalo mo ang anak ko ng kamay mo. Babayaran kita ng patpat. Nanay Patpat. Mabuting anak, tutulungan ka ni nanay na makaganti. Tigil. Director Zhang, hindi ka ba abala sa pakikipag-usap ng negosyo sa aking asawa? Bakit ka nandito? Umalis ka dito. Ji Sheng, okay ka ba? Okay ka ba? Ji Sheng, anong kilalang panauhin? Isang malaking pulubi lang siya at isang maliit na mahirap na tao. Bulag ka. Sinabi ko na sa inyong lahat. Si Ji Sheng ang aking panauhin. Anong tapang mong saktan siya? Talagang bulag ka. Anong kilalang panauhin? Ito, paano ito nangyari? Director Zhang, nakita ko ng malinaw ang estilo ng ating real estate. Habulin ang pagsuyo at paghanga, gawing pamantayan ang kahirapan at pagmamahal sa mayayaman. Ang kapaligiran ng komunidad na ito. Natatakot ako na makakaapekto ito sa aking anak na babae sa hinaharap. Ji Sheng, ang mga ito ay halimbawa lang. Halimbawa, bilisan mo at humingi ng tawad kay Presidente Sheng. Siya ay isang tao na kahit ang asawa mo ay hindi kayang saktan. Magmadali ka at humingi ng tawad kay Ji Sheng. Siya ay isang tao na hindi kayang saktan ng iyong asawa. Ji Sheng, ang anak ko ay nagkamali lang. Lahat ng bata ay nagkakamali. Ikaw ay isang matanda, kaya hindi mo kailangang makipagtalo sa isang bata. Hayaan na lang natin ito. Oo, at sinaktan mo ako. Hindi pa ako nakikipag-ayos sa'yo. Mayabang. Huwag mo akong tingnan ng masama dito. Mabilis mong tanungin ang iyong anak, humingi ng tawad sa anak na babae ni Ji Sheng. Bilisan mo. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Kasalanan nila iyon. Director Zhang ngayon ay may kaunting hindi pagkakaintindihan kay Presidente Sheng. Pero ang asawa ko at ikaw ay parehong direktor. Hindi mo ako kayang pigilan. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo at kay Ji Sheng. Dahil hindi mo ito tinatanggap. Tapos ako isasakdal kita para sa paggambala, sa pagbebenta ng real estate. Isasakdal kita sa pangalan ng... Lao Zhang, gusto mong idemanda ang asawa ko. Tatay, itong si Tio Zhang pinapunta ako para humingi ng tawad sa kawawang tao na ito. Pero wala akong kasalanan. Ako ay pinagbintangan ng mali. Huwag kang mag-alala anak, hindi ka pababayaan ni tatay na mabiktima. Director Sun, binubuli ng anak mo ang anak ko, ayaw humingi ng tawad at binabaligtad ang itim at puti ng ilang beses narito ako ngayon para humingi ng hustisya. Hindi ba ito sobra? Nakita ko lang kayo ni Zhang na binubuli ang asawa ko at anak. At ikaw, Lao Zhang,
Idinimanda mo ang asawa ko ngayon at pinipilit ang anak ko na humingi ng tawad. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag para dito, hindi kita pakakawalan. Laosun si Ji Sheng ay isang malaking tao sa Tianhai Group. Karaniwan mong pinapayagan ang iyong anak na mangbuli ng ibang mga bata. Okay lang yon. Pero ngayon, papayagan mo pa rin ang iyong anak. Ginalit mo ba si Ji Sheng? Ang mga residente ng Royal Dragon Mansion na ito, maraming mga dignitaryo. Maari siyang bumili o hindi o lumabas. Director Jiang, narinig mo ba iyon? Kayo ay nakikipaglaban sa amin para sa isang tagalabas, para sirain ang aming relasyon. Ji Sheng, ito ngayon umurong tayong dalawa. Pagkatapos ng lahat, ang anak mong babae ay pumapasok sa paaralan na pinangangasiwaan ko. Ang lugar na tinitirhan mo ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng asawa ko. Kung sinaktan mo kami, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Bakit kailangan ko sa mga patakaran na ginawa mo para pumili? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, gusto kong makuha ang iyong real estate group. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin? Gusto kong makuha ang real estate group mo. Bibilhin mo ba ang buong grupo? Natatakot ako na ito ay ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Ang tono ni Ji Sheng ay hindi talaga pangkaraniwan. Ang pagkuha ng buong grupo. Natatakot ako na ito ay, kahit ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay hindi magagawa yon. Talagang nagmamayabang ka ng hindi nagbabayad ng buwis. Sinabi ko pa na kaya kong bilhin ang Wall Street. Ji Sheng, makinig ka sa aking payo. Ang Yulong Group ay isang nakalistang kumpanya na may market value na higit sa 70 bilyon. Mayroong hindi mabilang na mga dignitaryo. Noong araw, ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay nagsikap din ng husto. Lamang siya ay nakakuha lamang ng 25% ng mga bahagi. Ji Sheng, alam ko na ikaw ay isang malaking tao sa Tianhai Group. Ikaw ay isang malaking tao sa Tianhai Group. Ngunit ang pagkuha ng Royal Dragon Group ay talagang medyo isang pantasya. Huwag mong pagtawanan ng tatay ko. Sabi ng tatay ko gagawin niya ito. Ang tatay mo. Kung mabibili ng tatay mo ang kumpanya ng tatay ko, papayagan kitang sumakay sa akin na parang kabayo. Kung hindi mo ito mabili, wag mo akong sisihin sa pagpalakpak sa iyong puwet. Sige, tingnan natin kung sino ang iiyak. Sheng, nagiging magalang ako sa iyo dahil pareho tayong nasa mataas na uri ng tao. Napakagalang ko sa iyo kanina. Kung gusto mong lumaban sa akin, hindi ako matatakot sa iyo. Malalaman mo kung nagbra-bluff ako o hindi. Kalihim Wang, sa loob ng 10 minuto, sa pilitang pagkuha ng Yulong Group. Sige, kung mabibili mo ito ngayon, wala akong sasabihin. Agad akong hihingi ng tawad sa iyo kasama ang aking buong pamilya. Secretary Wang, sa loob ng 10 minuto, pagbili ng Yulong Group ng sapilitan. Sige, kung mabibili mo ito ngayon, wala akong sasabihin. Hihingi ako ng tawad sa iyo kasama ang buong pamilya ko. Mukhang mapapahiya si President Sheng. Kung may konting pagkatao ka, pumunta ka sa Yulong Group para manggulo. Huwag mo nang tingnan kung anong lugar ito. O, kayong dalawa dapat tumahimik na agad. Mr. Sheng, malapit nang matapos ang oras. Pero wala pa kaming natatanggap na balita tungkol sa real estate. Okay, ang bagay ngayong araw. Lahat ito ay dahil sa aking mahinang pagtanggap. Ang gumawa ng problema, siya rin ang makakalutas. Mr. Sheng, humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi ka mali. Kasalanan nila. Ngayon, hindi lang gusto kong humingi sila ng tawad sa akin, kundi gusto ko ring paalisin silang lahat dito. Kung saan nakatira ang anak kong babae, paano magkakaroon ng ganyang grupo ng mga taong masama? Sige, magyabang ka lang. Anyway, may natitira pang mahigit 10 segundo. Ang iyong pagbili ay malaking bagay. Malapit ng sumabog. Sa totoo lang, Mr. Sheng, ang pinakamalaking shareholder ng Yulong Group ay ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Itinuturing niya itong kayamanan. Kung gusto mong pilitin ang pagbili, maliban kung itapon niya ang kumikitang ito. Sa tingin mo posible ba? Ganyan ba kalakas ang pinakamayaman sa Haicheng? Basta't galitin niya ako, maaari ko siyang mapabagsak sa isang tawag lang. Wow, hindi mo man lang sineseryoso ang pinakamayaman sa Haicheng. Sa tingin ko, ikaw ay natatakot ako kahit ang Jade Emperor magiging basura. 5, 4, 3, 2, 1, tapos na ang oras. Hoy! Mr. Sun! Hindi maganda! Ang mga bahagi ng Yulong Group sa merkado lahat ay binili ng isang misteryosong grupo. Ang equity ng Yulong Group ay naibenta na rin. Ano?
Ginoong Sheng, bumili ka ba talaga ng Royal Dragon Group? Hindi, talagang imposible iyon. Kahit na sapilitang pagbili, hindi maaaring ikaw. Ito ay lahat ng pagkakataon lang. Ginoong Sheng, binili na ng Yulong Group iyon. Ngayon ay mayroon ka ng 58% ng grupo at may ganap kang kontrol. 58%. Paano naging posible iyon? Ngayon, ako ang naging pinuno ng Royal Dragon Grupo at kayo lahat ay magiging empleyado ko. Maaari kong tanggalin ang sinuman na kailangang umalis. Baba, probinsyano ka. Maghihintay ang tatay ko. Bibigyan kita ng tae. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang mga anak ni Ginoong Sheng ay walang alam, huwag pansinin. Kung aalis ka mula sa tinitirhan ng anak ko at sa kanyang paaralan, edi wala akong pakialam. Ahaha, naku, Ginoong Sheng, kasalanan ko ito lahat. Kasalanan ko, walang magawa ang inaanak ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ako ang ina ng bata, bilisan mo at turuan ang batang pasaway na ito, turuan mo siya ng leksyon. Nagdulot ka ng gulo. Nagdulot ka ng gulo. Ilan mo ako sa pambubugbog. Mawawalan ng trabaho ang tatay mo at ako. Humingi ka ng tawad kay Xiaobao, dali. Xiaobao, pasensya na. Ginoong Sheng, tingnan mo. Humingi na ng tawad ang bata. Paano kung kalimutan na lang natin? Bakit nating dapat kalimutan? Panatilihin ang inyong pamilyang tatlo, ang mga itinakwil na patuloy na sumisira sa buhay ng anak. Ginoong Sheng, nakikita mo naman na humingi na rin ng tawad ang batang ito. Bakit hindi na lang natin ito palampasin? Bakit namin ito palalampasin? Panatilihin ang inyong pamilya na tatlo, itong itim na tupa na patuloy na sirain ang buhay ng anak ko? Tito, humihingi na ako ng tawad. Hindi mo ba ako mapapatawad? Wala ka bang konsensya? Ang masamang anak ay masamang ama. Ang ugali ng iyong mga magulang ay mas malala pa sa ginawa mo. Kung hindi ko sila turuan ng leksyon, hindi ako mapakali. Ginoong Sheng, alam kong mali ako. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo, Pangulong Sheng. Simula ngayon, Direktor Jiang, lahat ng posisyon ni Direktor Sun ay aalisin. Ang mga bakanteng posisyon ay lahat ng aayusin mo. Ibibigay sa akin. At kayong dalawa, kung gusto mong matuto mula sa Royal Dragon Group para makatanggap ng severance pay, bilisan mo at ibigay sa akin. Kaladkarin ang pamilyang tatlo palabas. Huwag hadlangan. Sige, Ginoong Sheng, pangako kong tatapusin ang gawain. Ginoong Sheng. Sige, huwag, sige, kalad ka rin. Hayaan mo na, Ginoong Sheng. Ginoong Sheng. Alis, lumabas. Magsalita ka, Ginoong Sheng. Alis. Masyadong mura para sa kanya. Hindi pa siya nakasakay sa kabayo ko. Xiaobao, sa pagkakataong ito, tinutulungan kita at pinalayas ang lahat ng masasamang tao. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Sige, Xiaobao, sa pagkakataong ito, kailangan mong makuha ang unang pwesto sa iyong baitang. Magkasundo tayo. Bawal magbago ang usapan. Sino ang maliit na pagong? Ginoong Sheng, susunod kailangan ko bang magreserba ng opisina para sa iyo? Hindi. Hindi ako madalas pumunta dito para makialam sa pamamahala. Ang pang-araw-araw na operasyon dito, iiwan ko na lahat sa iyo. Kung gagalingan mo, makakakuha ka ng bahagi ng kita. Sige, salamat sa iyong tiwala. Gagawin ko ang aking makakaya. Xiaobao, tara na. Tara pumili tayo ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay. Sige! Dito.